Sinilip ni nanay ang aking kahon ng alahas at napasinghap. Anak, nasaan ang mga ginto mo? Pamana pa ito ng ating pamilya. Sakto namang dumating ang asawa ko. Nay, huminahon po kayo. Kinailangan ng nanay ko na pambayad sa mga utang. Kaya naibenta ko na ang lahat ng alahas ni Angela. Metal lang naman yan. Tahimik na inalis ni nanay ang kanyang salamin. Naupo sa silya at tinawagan ang lolo ko. Ang sumunod na nangyari ay nag-udyok sa buong barangay na tumawag ng pulis. Malugod namin kayong tinatanggap. Paki-comment sa ibaba kung taga saan kayo. Mag-subscribe sa aming channel at i-like ang video. Maligayang pakikinig. Mga kaibigan, mabigat ang hangin. Alam mo yung pakiramdam na hindi ka aya-aya sa lalamunan? Na parang may kumakaskas. Kapag ang pinong alikabok ng semento ay dumadapo sa iyong mga labi, mayroon itong tuyo at parang tisa na lasa. Nakatayo ako sa gilid ng daan, ang mga kamay ko'y nakapaloob ng malalim sa bulsa ng aking jacket na halos manakit na ang aking mga daliri. Nakatayo lang ako at nanonood. Ang matalas at nakabibinging tunog ng circular saw ay tila humahati sa aming kalye. Ang ingay na ito ay sumasakit sa tainga at madaling natatabunan ang masayang tugtugin ng pista na nagmumula pa rin sa malalaking speaker sa bakuran. Nagsilabasan na ang mga kapitbahay sa kani-kanilang mga bakod. Ang aming lugar, ang Barangay San Isidro, ay isang espesyal na lugar. Dito, ang amoy ng lumang usok ng uling tuwing gabi ay humahalo sa halimuyak ng sariwang pinaglagarian ng puno ng pino. Dito, ang mga lumang bahay na kahoy, kung saan lumaki ang aming mga magulang, ay nagsisiksikan sa tabi ng mga bago at naglalakihang mga bahay na bato. Sa San Isidro, lahat ng tao ay may alam sa isa't isa. At ngayon, lahat sila ay nakasabit sa kanilang mga bakod. Iniunat ang kanilang mga leeg. Halos lahat ay may hawak na telepono. Kinukuhanan nila ng video. Isang grupo ng mga lalaking mukhang seryoso at sanay sa trabaho na nakasuot ng kupas na kulay abong overalls ay metodikal na tinatanggal ang mga tornilyo mula sa mabibigat na bakal na tarangkahan. Ito ang mga tarangkahan ni Aling Carmen, ang aking biyenan. Tahimik na nagtatrabaho ang mga lalaki. Ang tanging naririnig lamang ay ang kalansing ng metal, ang mabibigat na paghinga, at ang hindi matiis na ingay ng lagari. Wala kayong karapatan! Naging pambabae. At pautal ang boses ng aking asawa. Si Paolo ay nagpabalik-balik sa pagitan ng mga trabahador. Iwinawasiwas ang kanyang mga kamay. Nakasuot siya ng puting polo na isinuot niya para sa okasyon. At ngayon ay nababalot ito ng kulay abong alikabok. Hindi niyo pwedeng gawin to, sigaw niya. At sa kanyang boses ay mayroong desperasyon, na sa isang saglit ay nagparamdam sa akin ng pisikal na pagkasuklam. Pribadong ari-arian to. Tatawag ako ng pulis. Lumayo kayo sa bakod. Ngunit hindi man lang siya tinitingnan ng mga trabahador. Ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. Mahinahon. May tiwala sa sarili. Ang lolo kong si Mateo ay nakatayo sa di kalayuan. Sa ibabaw ng bagong gupit na damuhan. Nakasandal siya ng mabigat sa kanyang lumang tungkod na yari sa kahoy. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Tiningnan ang kanyang lumang relo. At saka ibinaling ang tingin kay Paolo. Walang galit o puot sa mga mata ni Lolo. Alam mo, kapag ang isang tao ay sumisigaw at nagagalit, maaari mo pa siyang kausapin. Ngunit ang mga mata ni Lolo Mateo ay malamig at matigas. Tulad ng bato na ginamit niya bilang isang maestro de obra para itayo ang mga bahay ng kalahati ng aming barangay gamit ang sarili niyang mga kamay. Ang 82 taon ng buhay ay nagturo sa kanya na huwag mag-aksaya ng salita sa mga hindi nakakaintindi. Tinitingnan lang niya kung paano naghihisterya ang aking asawa. Sinusubukang protektahan ang isang piraso ng bakal sa di kalayuan. Mula sa highway, naririnig na ang sirena ng pulis. Ang nakakabahalang tunog na ito ay humahalo sa masayang musika mula sa bahay ng aking biyenan. Sa kalansing ng mga kagamitan, sa mga sigaw ni Paolo, para sa mga kapitbahay na sabik na kinukuha ang bawat segundo ng palabas na ito.
Ang nangyayari ay tila isang kaguluhan, isang kabaliwan, isang malupit na gawa ng isang matandang nawala sa katinuan, na nagpa siyang sirain ang selebrasyon ng iba. Ngunit para sa akin, ito ay paghihiganti. Nakatayo ako roon, nilulunok ang alikabok, at naramdaman ko ang isang taksil na luha na dumadaloy sa aking pisngi. Hindi ko ito pinunasan. Masyado na akong pagod. Ang 37 taong gulang ay hindi ang edad kung kailan dapat pakiramdam mo ay tapos na ang buhay. Ngunit sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay isa na akong matanda. Tiningnan ko si Paulo, ang lalaking kasama ko sa higaan, sa mga plano, sa buhay, at naunawaan ko na hindi ko na siya kilala. Ako rin naman ang may kasalanan. Alam ko iyon. Ilang taon kong hinayaan na mangyari ito. Ilang taon akong nanahimik kung kailan dapat akong sumigaw. Inayos ko ang mga gusot para mapanatili ang kapayapaan sa pamilya. Ipinikit ko ang aking mga mata sa maliliit na pagkakanulo hanggang sa ito'y naging isang malaking pagkakanulo na sumira sa lahat. Tiningnan ko ang mamahaling at magarbong bakod na ngayon ay binabaklas. At naunawaan ko na kasabay nito, binabaklas din ang aking pamilya. At hindi ako masaya. Napakatindi ng aking kapaitan. Lalong lumalakas ang tunog ng mga sirena. 2 o 3 sasakyan, base sa papalakas na tunog. Sa wakas, tumigil na rin ang musika sa bakuran. Dumating ang nakakatakot na katahimikan, kung saan maririnig mo lamang ang malakas na pagbagsak ng isang bakal na tarangkahan sa lupa. Tumango ang aking lolo sa kanyang mga tauhan. Sinimulan nilang tanggalin ang mga bisagra. Ngunit para maunawaan kung paano kami nakarating dito, kung paano nangyari na ang sarili kong lolo, ay nagdala ng isang grupo para sirain ang bakuran ng aking biyenan sa mismong araw ng kanyang kaarawan, habang ang buong barangay ay abala sa pagtawag sa pulisya. Kailangan nating bumalik. Nang kaunti sa nakaraan, 3 linggo lang ang nakalipas. Sa isang tahimik at ordinaryong linggo, isang araw na amoy basang aspalto, pagkatapos ng ulan, at pagkakanulo na hindi ko agad napansin. 6:00 ng umaga sa kusina. Mabagal at mabigat ang ugong ng lumang refrigerator. Nagmulat ako ng mata, at unang naramdaman ang aking likod. Isang mapurol at humihilang sakit sa pagitan ng aking mga balikat. Ang aking tapat at hindi nawawalang kasama sa mga nakaraang taon. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking mga paa sa malamig na linoleum. Sinusubukang gumalaw ng hindi umuugong ang mga spring ng kutsyon. Tulog si Paulo, nakatalikod sa dingding, nakatalukbong ng kumot, hanggang sa tainga. Mahimbing at payapa ang kanyang paghinga. Hindi niya kailangang magmadali. 7 buwan nang hinahanap ng aking asawa ang kanyang sarili. At habang siya ay naghahanap, kailangan kong magtrabaho. Nagbihis ako sa dilim. Kinapa ang pagtimpla ng isang tasa ng mainit at mapait na tsaa. Uminom ng ilang lagok. Napaso ang dila. At lumabas sa mamasa-masa. At hindi magandang umaga. Makalipas ang 1 oras, nakatayo na ako sa gitna ng malaking bodega ng San Jose Construction Supply. Kung hindi ka pa nakapagtrabaho sa isang malaking construction supply, malamang hindi mo mailalarawan ang amoy nito. Ito ay matapang, malinis, at tumatagos sa ilong na amoy ng sariwang pinaglagarian ng kahoy, na may halong amoy ng langis ng makina, diesel, at malamig na alikabok ng semento. Sa paligid ay may palaging ritmikong ingay. Ang mga preno ng truck ay umuugong. Ang mga dilaw na forklift ay nagpaparuot parito na may kalansing. Naglilipat ng mabibigat na palet ng ladrilyo at semento. Ang mga kargador ay nagsisigawan sa buong bodega ng mga mura at biruan. Ito ang aking mundo. Isang mundo kung saan lahat ay sumusunod sa malinaw na mga patakaran. Kung saan ang bawat bagay ay may sariling bigat, sariling code, at sariling lugar. Dito, hindi lang ako isang pagod na babae na may malamlam na tingin. Dito, ako si Angela, ang senior consultant, na nilalapitan kapag may problema. Nilalapitan ako ng mga veterano at may karanasang mga lalaki. Mga kontraktor na may makakapal na kalyo sa kamay. Tinatanggal ang kanilang maalikabok na sombrero. At sinasabing, "Angela, tulungan mo kami." Nagbuhos kami ng pundasyon, pero nagkaroon ng mga bitak.
Ano ang mali sa timpla namin? Anong additive ang kailangan para maisalba ang proyekto? At alam ko ang sagot. Alam ko ang density ng mga materyales. Alam ko kung paano kumikilos ang semento sa pagbabago ng temperatura. Alam ko ang delivery schedule ng bawat maliit na bagay. Ako ang kanilang gabay sa walang katapusang dagat ng mga materyales sa konstruksyon. Nirerespeto ako ng mga lokal na foreman dahil sa aking pagiging eksakto, dahil hindi ako nangangako ng hindi ko kayang tuparin. Sa trabaho, pakiramdam ko ay kailangan ako. Kontrolado ko ang lahat. Malakas ako. Ngunit pagkatapos, natatapos ang aking 10 oras na shift. Lumalabas ako sa gate ng bodega. Sumasakay sa umaalog na bus. At sa bawat hinto, ang aking kumpiyansa sa trabaho ay unti-unting nawawala. Pinapalitan ito ng isang mabigat na pagod. Sa bahay, nagsisimula ang aking pangalawang shift. Binubuksan ko ang pinto. Inilalagay ang mabibigat na supot ng grocery sa sahig ng pasilyo. Karaniwang nakaupo si Paolo sa harap ng laptop sa sala. "Oh, andyan ka na pala," sabi niya. Nang hindi man lang inaalis ang tingin sa screen. Pumupunta ako sa kusina, nagbabalat ng patatas, naghihiwa ng sibuyas, naghuhugas ng pinggan, inilalagay ang kanyang mga damit sa washing machine, at nakikinig. Gabi-gabi, iyon at iyon din ang naririnig ko. Pumupunta si Paolo sa kusina. Umuupo sa mesa. Ipinapatong ang ulo sa kanyang malambot na mga kamay, at nagsisimulang bumuntong hininga. "Angela," tumawag si Mama. Sabi niya sa malungkot na boses. Nasa alanganing sitwasyon na naman daw siya. Alam mo naman ang presyo ng mga bilihin ngayon. Tinitingnan daw ng mga kapitbahay ang luma niyang bahay. Nahihiya siyang mag-imbita ng mga tao. Nahihirapan siyang mag-isa. Dumarami ang utang niya. Sobra na siyang nag-aalala. Umiiyak araw-araw. Si Aling Carmen, ang aking biyenan, ay palaging nasa isang alanganing sitwasyon. At ang sitwasyong ito, sa hindi malamang dahilan, ay laging nangangailangan ng aming agarang simpatya at, kung maaari, tulong pinansyal. At alam mo ba kung ano ang aking pinakamalaking pagkakamali? Nanahimik ako. Nakatayo ako sa harap ng kalan. Hinahalo ang sopas. At tumatango lang. Hindi ko sinabi sa kanya, "Paolo, magtrabaho ka. Tama na. Yang paghahanap sa sarili. Maghanap ka man lang ng pera para sa pagkain." Hindi ko sinabi, "Ang nanay mo, matanda na. Dapat mamuhay ayon sa kanyang kaya." Hindi para sa inggit ng mga kapitbahay. Takot ako sa away. Takot ako na magtampo siya, magmukmok, at sisihin ako sa pagiging manhid. Naniniwala ako na kung magiging sapat akong matiisin, kung ako ang magbubuhat ng lahat, ang aming pamilyang bangka ay makakayanan ang anumang bagyo. Ako ang pangunahing angkla na nagpapanatili sa amin. Ngunit hindi ko napansin kung paano ako hinihila ng angkla na ito, pababa sa pinakamalalim na bahagi. Ubos na ako. Piniga hanggang sa huling patak. Minsan, gusto ko na lang umupo sa sahig sa gitna ng kusina at humagulgol. Ngunit mas lalo ko lang kinakagat ang aking mga ngipin at nagpapatuloy sa paghihiwa ng gulay. Ang tanging aliw ko, ang aking lihim na pinagkukunan ng lakas, ay isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Nakatayo ito sa aming kwarto, sa gilid ng aparador, isang simpleng kahon na gawa sa maitim na kahoy, na may bahagyang gasgas sa mga sulok at isang maliit na tansong kandado. Minsan, kapag tulog na si Paolo at ang bahay ay nababalot na ng malagkit na katahimikan ng gabi, lumalapit ako sa aparador. Binubuksan ko ang takip. Sa loob, sa luma at kupas na pelos, nakalatag ang mga ginto. Ang aking mga ginto. Hindi ito mga modernong at magaan, na kuwintas na napuputol sa isang ihip lang ng hangin. Ito ay mga luma, mabibigat, at solidong alahas. Mga hikaw na may malalaking garnet, na parang mga namuong patak ng maitim na dugo. Malalapad na pulseras, na puno ng masalimuot na disenyo, mga kuwintas na ang bawat kawing ay makapal
at napakatibay. Hindi lang ito basta mga alahas. Ito ay isang pisikal at nahahawakang alaala. Itinago ng lola ng aking lola ang kuwintas na ito. Tinahi sa laylayan ng kanyang saya. Noong panahon ng Hapon, iningatan ng aking lola ang mga hikaw na ito sa mga panahong matindi ang gutom pagkatapos ng giyera. Tumanggi siyang ipagpalit ito sa pagkain. Kahit na nagugutom ang kanyang pamilya. Lagi niyang sinasabi, hanggat mayroon tayong kasaysayan, hindi tayo mawawala. Hindi ito para ibenta. Ito ay para alalahanin kung sino tayo. Ang mga bagay na ito ay nakaligtas sa 3 digmaan. Ipinasa ito mula sa ina, papunta sa anak na babae. Sinasalo ang lakas ng mga kababaihan sa aking lahi. Kapag hinahawakan ko ang mga pulseras na ito, ang metal ay unang nagbibigay ng kaaya-ayang lamig sa aking pagod na balat. At pagkatapos ay mabilis na umiinit, nagiging bahagi ng aking pagkatao. Ipinipikit ko ang aking mga mata at nararamdaman ang bigat nito. Sa bigat na ito, mayroong kapanatagan. Iniisip ko ang mga babaeng nagsusuot nito bago ako. Mga babaeng nakaranas ng tunay na gutom, tunay na pagkawasak, tunay na takot. At sila ay nakatayo pa rin. Hawak ang gintong ito. Sinasabi ko sa aking sarili, kakayanin mo rin, Angela. Kaya mo yan. Ang pagod ay pagod lang. May bukas pa. Ang mga alahas na ito ang aking tanging patunay. Na hindi ako masisira. Na hindi lang ako isang pagod na kabayo sa construction supply. At hindi lang isang maginhawang katulong para sa isang mahinang asawa. Ako ang karugtong ng isang pamilya na marunong mabuhay. Nabubuhay ako sa aking limitasyon. Gumagalaw dahil sa nakasanayan. At kumakapit lamang sa nahahawakang koneksyon na ito sa aking nakaraan. Ito ang aking nag-iisang salbabida sa dagat ng paulit-ulit na gawain at kawalang pakialam. At hindi ko alam na ang salbabida na ito ay nawala na pala. Naging abala si nanay sa akin, mula pa sa may pintuan. Si Aling Flora ay isang maliit na babae. Ngunit mayroon siyang enerhiya na parang kumikislap ang hangin sa tabi niya. Dumating siya para tulungan akong maghanda. Hindi lang ito isang simpleng hapunan. Ito ay isang bihira. Halos imposible para sa akin. Na paglabas. Ang taunang pagtitipon ng mga supplier at malalaking developer sa aming lugar. Personal na iginiit ng aking amo na dumalo ako. Angela, ikaw ang mukha ng bodega. Sabi niya sa akin noong nakaraang araw. Tinapik ang aking balikat, gamit ang kanyang mabigat na palad. Kung wala ka, para kaming walang kamay. Hayaan mong makita ng mga tao kung sino ang kanilang katrabaho. Nakaupo ako sa harap ng salamin sa kwarto. Sinusubukang ayusin ang aking buhok, habang si nanay ay umiikot sa likod ko. Inaayos ang kwelyo ng aking nag-iisang disenteng bestida. Ayan. Iba na. Sabi niya na may kasiyahan habang tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Pagkatapos, dumapo ang kanyang tingin sa aking leeg. Teka Angela, isuot mo kaya yung mga gintong garnet, yung kay Lola. Bagay na bagay yan sa gupit ng damit mo. At iba agad ang dating, alam mo ba? Para makita ng mga foreman mo na hindi ka lang basta babae mula sa bodega. Ngumiti ako. Ako mismo. Hindi ko magagawang isuot yon sa ganoong okasyon. Palagi kong iniisip na masyadong mabigat. Masyadong obligadong isuot sa mga meeting sa trabaho. Ngunit tama si nanay. Ngayon, kailangan ko ang baluting ito. Sige po. Itinuro ko ang aparador. Nasa kahon po. Lumapit si nanay sa kahon, nagawa sa kahoy. Nakita ko sa salamin kung paano hinawakan ng kanyang mga daliri ang tansong kandado. Isang kalansing. Ang tunog na iyon. Naaalala ko ito ng napakalinaw, na parang ngayon lang tumunog sa tabi ng aking tainga. Isang maliit at tuyong kalansing ng pagbukas ng takip. At pagkatapos ay dumating ang katahimikan. Alam mo ba yung katahimikaw, Pungi? Na parang may isang higante na sumipsip ng lahat ng hangin sa kwarto. Nakatalikod sa akin si nanay. Nanigas. Hindi siya gumalaw. Ang kanyang mga balikat ay biglang bumagsak sa kakaibang paraan. Nay, tawag ko. Ang boses ko ay naging hindi natural na malakas sa malagkit na kawalan. Anong nangyari?
Sumabit ba ang kandado? Dahan-dahan siyang lumingon. Hawak niya ang bukas na kahon. Angela. Nanginginig ang kanyang boses. Naging paos. Anak! Nasaan ang mga ginto mo? Kumunot ang noo ko. Hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin nasaan? Doon. Ako mismo ang naglagay niyan. Noong nakaraang linggo. Noong nagpupunas ako ng alikabok. Tumayo ako mula sa upuan. Lumapit sa kanya. At sumilip sa loob. Huminto ang aking paghinga. Walang laman ang kahon. Sa luma at kupas na pelos, malinaw na nakikita ang malalalim na marka. Ang mga bakas ng mabibigat na hikaw. Ng malalapad na kawing ng kuwintas. Ng mga solidong pulseras. Napanatili ng pelos ang hugis ng ginto na nakalagay doon sa loob ng maraming dekada. Ngunit ang mismong ginto ay wala na. Pamana pa naman yan ng pamilya natin. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Sobrang lakas ng kabog ng puso ko na parang mababali na ang aking mga tadyang. Ang mga pintig ay umaalingaw-ngaw sa aking sentido. Teka, inagaw ko ang kahon sa kanyang mga kamay. Teka, baka nailipat ko. Hindi ko pwedeng ilipat. Nagmamadali akong pumunta sa aparador. Binuksan ko ang mga drawer. Isa-isa, nanginginig ang aking mga kamay. Itinapon ko sa sahig ang mga damit, mga lumang resibo, mga scarf. Diyos ko, Angela, saan kaya napunta yon? Umupo si nanay sa gilid ng kama. Itinatakip ang mga palad sa kanyang mukha. May pumasok ba sa bahay? Ninakawan ba tayo? Hindi. Buo ang mga kandado. Napaluhod ako. Kinakapa ang ilalim ng aparador. Nangungulekta ng alikabok. Wala nang ibang nawawala. Ang laptop ni Paulo ay nandoon. Ang telebisyon ay nandoon. Isang magulong ipo-ipo ng mga iniisip ang umiikot sa aking ulo. Ninakawan. Isang kakilala. Isang taong alam kung saan nakalagay. Sino ba ang pumapasok sa aming kwarto? Nanigas ako sa sahig. Humihingal. Nang biglang tumunog ang kandado ng pinto sa labas. Si Paulo iyon. Pumasok siya sa apartment. Sumisipol ng isang kanta. Dahan-dahan akong tumayo. Mula sa pagkakaupo. Nakaupo si nanay sa kama. Maputla na parang papel. Sumilip si Paulo sa kwarto. Nakasuot siya ng puting polo. Nakangiti siya. At amoy. Amoy siya ng mamahaling pabango. Isang makapal, makahoy, at matapang na amoy. Na malayo sa karaniwang amoy. Ng murang aftershave lotion. Ang amoy ng luho. Na hindi kayang bilhin. Ng isang taong 7 buwan. Nang hinahanap ang sarili. Tumigil siya sa may pintuan. Nakita ang magulong kwarto. Ang mga nakakalat na drawer. At kami ni nanay. Bahagyang tumaas ang kanyang mga kilay. Ngunit sa kanyang mga mata. Sa kanyang mga mata. Walang pagkagulat. Walang takot. Tiningnan niya ang walang laman na kahon sa aking mga kamay. Pagkatapos, ay sa aking nababahalang mukha. At alam mo ba kung anong ginawa niya? Hindi siya lumapit sa akin at nagtanong. Anong nangyari? Hindi siya tumawag sa pulis. Bumuntong hininga lang siya. Isang mabigat at pagod na buntong hininga. Na parang ako ang nagpapagod sa kanya. Iyon ang parehong buntong hininga. Ayan na naman. Na ginagamit niya kapag hinihiling kong itapon ang basura o bayaran ang mga bill. Huminahon nga kayo. Sabi niya. Tinatanggal ang manipis na scarf sa kanyang leeg. Ang boses niya ay napakakalmado. Napakaordinaryo. Na sa isang saglit ay parang naparalisa ako. Paolo. Ang boses ko ay parang kaluskos ng tuyong papel. Nasaan ang ginto ni Lola? Pumasok siya sa kwarto. Maingat na isinabit ang scarf sa likod ng upuan. At tiningnan ako na may halong pagkadismaya. Sasabihin ko naman sana sa'yo, Angela. Simula niya, ipinasok ang mga kamay sa bulsa ng pantalon. Ayoko lang sirain ang araw mo bago ang party niyo. Ang mga salita ay bumagsak sa kwarto na parang mabibigat na bato sa isang balon. Tinitingnan ko ang kanyang mga labi. Nakikita kung paano sila gumagalaw. Ngunit tumatanggi ang aking isip na ikonekta ang mga tunog sa kahulugan.
Anong ibig sabihin ng sasabihin sana? Ulit ni nanay mula sa kama. Nanginginig ang kanyang boses sa takot. Kumunot ang noo ni Paulo, na parang sumakit ang ngipin. Kailangan ng nanay kong pambayad sa mga utang. Sabi niya sa parehong kalmadong tono, habang nakatingin ng diretso sa aking mga mata. Kritikal ang sitwasyon. Tumatawag na ang mga nagpapautang. Kaya naibenta ko na ang lahat ng alahas ni Angela. Umikot ang kwarto. Kumapit ako sa gilid ng aparador para hindi matumba. Naging makapal ang hangin. Na parang tubig. Ibinenta mo. Hindi ko nakilala ang sarili kong boses. Ibang boses, parang patay. Angela, wag mo namang gawing trahedya yan. Inis niyang iwinasiwas ang kanyang kamay. Na parang nagtataboy ng hindi nakikitang langaw. Muling sumingaw sa hangin ang nakakasakal na amoy ng mamahaling pabango. Metal lang yan. Isang piraso ng lumang dilaw na metal. Pero yung nanay ko, totoong tao. Kailangan niya ng tulong. Pamilya tayo. Dapat tayong magtulungan. Nakatayo ako. At tinitingnan ang lalaking pinakasalan ko. Ang lalaking pinagtrabahuhan ko ng 10 oras sa isang malamig na bodega. Pasan-pasan ang aming mga problema. Ang lalaking sa likod ko ay walang awang kinuha ang aking buhay. Ang aking alaala, ang aking tanging aliw, at ngayon ay nakatayo sa harap ko. Amoy bagong pabango. At kinukumbinsi ako na hindi ko dapat gawing trahedya. Naramdaman ko ang isang malakas na pagkabiyak sa loob ko. Sa kaibuturan ng aking dibdib. Hindi lang ito isang pagkakanulo. Isa itong lindol. At ang unang manipis na bitak na tumakbo sa pundasyon ng aking buhay. Sa harap mismo ng aking mga mata, ay nagsimulang mabilis na lumawak. Nagiging isang itim at nakangangang bangin. Humarap ako, hinawakan ng manggas ng kanyang bagong plansadong polo at hinila siya papunta sa kusina. Sinubukan niyang kumawala, bumubulong ng hindi maintindihan, ngunit sa sandaling iyon, isang mabangis at hindi mapigilang lakas ang lumabas sa akin. Itinulak ko siya sa mesa, sa kalan, sa isang maliit na tansong takure. Umaapaw ang kumukulong kape. Tumatapon ito sa burner. At ang hangin ay mabilis na napuno ng matapang at nakakairitang amoy ng sunog na butil ng kape. Ang amoy na ito ay tumatagos sa ilong. Nagpapahirap sa paghinga, ngunit hindi ko man lang nilingon para patayin ang gas. Anong mga utang, Paolo? Ang boses ko ay mababa, halos panlalaki. Nakadagan ako sa kanya. Nakapatong ang mga kamay sa mesa. Anong mga collector, aber? Umupo siya sa isang bangko, nag-cruise ng mga braso, at nag-asta na parang isang nagtatampong teenager. Angela, sinabi ko na sa'yo ng 100 beses, simula niya, umiiwas ng tingin. May problema si mama. Malaking problema sa pera. Ang mga utang ay parang snowball na lumalaki. Kanino siya may utang? Hinampas ko ng palad ang mesa, kaya't ang mga tasa sa lalagyan ay umalingaw-ngaw. Sumagot ka, para saan ang utang niya? Ang nanay kong si Aling Flora ay dahan-dahang pumasok sa kusina. Sumunod sa amin. Huminto siya sa may pintuan. Hawak ang kanyang manipis na salamin. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng husto na ang mga braso ng salamin ay tahimik na nag-uumpugan. Bumuntong hininga si Paulo, umirap, at sa wakas ay tumingin sa akin para sa renovation. Bulong niya, na parang ito ang pinaka-natural na bagay sa mundo. Kailangan niyang tapusin ang renovation. Hinihingi na ng mga kontraktor ang bayad. Renovation! Napasinghap si nanay. Idiniin ang salamin sa kanyang dibdib. Anong renovation, Paolo? Ordinaryong renovation lang. Bigla siyang sumigaw. Tumayo mula sa bangko. Buong buhay niya. Sa ganitong sira-sirang bahay siya nakatira. Pinagtatawanan na siya ng mga kapitbahay. Kailangan niyang magpagawa ng disenteng dirty kitchen na European style at isang bakod. Isang disenteng designer na bakod para hindi siya mahiya na magpapasok ng mga tao sa bakuran. Nakatayo ako at nakikinig sa kalokohang ito at pakiramdam ko ay nababaliw na ako. European na dirty kitchen. Bulong ko. Nararamdaman ang pag-alis ng dugo sa aking mukha at designer na bakod.
Ibinenta mo ang gintong itinago ng lola ko mula sa mga Hapon para lang makapagpatayo ng bagong bakod ang nanay mo? Metal lang yan. Angela, muli niyang itinaas ang kanyang boses. Sinusubukang talunin ang aking takot. Hindi mo naman yan isinusuot. Nakatago lang yan doon ng maraming taon. Nangongolekta ng alikabok. Pero si Mama, kailangan niya ng totoong tulong. Pamilya tayo. Ang pamilya ay dapat magtulungan, hindi magtago ng kayamanan. At doon na ako sumabog. Ito ang aking una at pinakamatinding pagkakamali sa araw na iyon. Nawalan ako ng kontrol. Hinayaan ko ang galit, ang bulag, at nakakapasong galit. Nalunurin ang aking isipan. Hindi ako nag-isip na parang isang strategist sa bodega. Naging isa lang akong galit na babae. Pamilya? Sigaw ko. Nawawalan na ng boses. Ninakaw mo ang mga gamit ko. Magnanakaw ka. Tatawag ako ng pulis ngayon din. Magsasampa ako ng kaso. Ididemanda kita. Pati na rin ang nanay mo. Wawasakin ko. Yang European na bakod nyo. Sa pamamagitan ng korte. Pareho kayong makukulong. Kinuha ko ang telepono sa mesa. Nanginginig ang mga daliri. Sinusubukang i-unlock ang screen. Tiningnan ako ni Paulo. At bigla siyang tumawa. Hindi ito isang nerbiyosong tawa. Ito ay tawa ng isang taong sigurado na walang mangyayari sa kanya. Tiningnan niya ako mula sa itaas, na parang isang nag-aalburutong bata. Sa pulis, ngumisi siya. Umiling-iling. Anong pera ang gagamitin mo sa pagdemanda, Angela? Ang sahod mo bilang consultant sa bodega? Senior consultant ako, sigaw ko. Anong pinagkaiba? Iwinasiwas niya ang kamay. At para saan ka magsasampa ng kaso? Para sa isang regalo. Anong regalo? Ikaw mismo ang nagsabi sa akin. Naaalala mo, noong nakaraang taon, noong nag-aaway tayo tungkol sa pera para sa sasakyan, sumigaw ka. Kunin mo na yang gintong yan kung kailangan mo. Kinuha ko. Inisip ko na regalo yun sa pamilya, sa panahon ng pangangailangan. Patunayan mong hindi. Walang dokumento na nagsasabing sa'yo yan. Mag-asawa tayo. Conjugal property yan. Na ginamit ko para sa kapakanan ng pamilya. Huwag kang maging hysterical, Angela. Hindi bagay sa'yo. Nanigas ako. Hawak ang telepono. Tama siya. Sa legal na aspeto, wala akong laban. Wala akong mga resibo o deed of donation para sa mga lumang alahas na iyon. Tatawanan lang ako ng pulis. Sasabihing away pamilya lang ito. Tahimik na humikbi si nanay sa may pintuan. Tahimik niyang inalis ang kanyang salamin. Kinuyom ito at lumabas sa pasilyo. Narinig ko siyang nagsusuot ng sapatos. Ang pagklik ng kandado. Umalis siya nang walang sinasabi. At makalipas ang isang oras, may nag-doorbell. Nakaupo ako sa kusina. Nakatitig sa malamig na itim na mantsa ng kape sa kalan. Si Paulo ang nagbukas. May mga boses sa pasilyo at sa may pintuan ng kusina ay lumitaw si Aling Carmen, ang aking biyenan. Isang babae na laging perpekto ang buhok at laging bago ang nail polish. Pumasok siya, dala-dala ang isang malaki at magarbong cake sa isang transparent na kahon na nakatali ng gintong laso. Ang amoy ng mamahaling pabango, ang parehong amoy na ngayon, ay amoy din ng kanyang anak, ay pumuno sa masikip na espasyo ng aking kusina. Hindi siya mukhang nagkakasala. Hindi siya pumunta para humingi ng tawad. Nagliliwanag siya sa kasiyahan sa sarili. Inilagay ni Aling Carmen ang cake sa mesa, sa tabi mismo ng mantsa ng kape, at napangiwi. Angela, mahal. Sabi niya sa matamis at kontroladong boses. Sabi ni Paulo, medyo nagtatampo ka raw. Naku, maliliit na bagay lang yan sa buhay. Nandito ako para imbitahan kayo sa isang handaan. Itinaas ko ang mabigat kong tingin sa kanya. Anong handaan? Sa 15, ngumiti siya. Inaayos ang perpektong buhok. Isang malaking salo-salo para sa pagtatapos ng renovation. Iimbitahan ko ang lahat. Ang buong barangay ay darating. Pati na rin ang amo mo, sa bodega, ay nangakong darating. Ito ay magiging isang malaking pagbubukas ng aking bagong dirty kitchen.
Yumuko siya sa akin. Ipinatong ang kanyang mga daliring may manicure sa mesa. Ang kanyang mga mata, malamig at mapanuri, ay tumitig sa aking muka. Alam mo, Angela, sabi niya ng mahina. Halos pabulong. Matagal ko nang hinihintay ito. Ngayon, sa wakas. Mayroon na akong bahay na karapat-dapat sa aming pangalan. Isang bahay na hindi ko ikahihiyang imbitahan ang mga kagalang-galang na tao. At gusto kong nandoon ka, para makita mo kung saan napunta ang investment ng ating pamilya. Tumayo siya, inayos ang kanyang mamahaling damit, at ngumiti kay Paolo, na nakatayo sa may pintuan, na parang isang asong pinagalitan. Hihintayin ko kayo ng 6:00, sabi niya bago umalis. Naiwan akong nakaupo sa mesa. Ang gintong laso sa kahon ng cake ay kumikinang sa ilaw ng kusina. Ang aking banta ng demanda ay bumalik sa akin. Ginawa akong isang hindi matatag na histerikal sa harap ng aking asawa. Ang aking pamana ay ginawang palamuti para sa mga kapitbahay. At ang babaeng nagnakaw ng aking kasaysayan ay inimbitahan ako sa kanyang marangyang libing. At ang pinakamasaklap sa lahat, hindi ko alam kung paano ito pipigilan. Itinapon ko ang kahon ng cake sa sahig. Ang plastik ay nabasag. Ang cake ay nagkalat sa linoleum. Ang mamantikang icing ay dumikit sa paa ng upuan. Si Paolo, nakasasara lang ng pinto para sa kanyang ina, ay natigilan sa pasilyo, nakatingin sa gulo. Nababaliw ka na ba? Bulong niya. Hindi ko man lang siya tiningnan. Tahimik akong kumuha ng basahan, lumuhod, at nagsimulang pulutin ang malagkit at matamis na bangungot na ito. Ang aking mga kamay ay gumagalaw, na parang makina. Kinuskos ko ang sahig hanggang sa ito'y kumintab, hanggang sa pumuti ang aking mga buto sa daliri. Nilinis ko ang mga bakas ng presensya ni Aling Carmen sa aking bahay. Alam na mas mahirap siyang alisin sa aking buhay. 15, eksaktong 2 linggo mula ngayon. Ang petsang ito ay nakabitin sa akin, tulad ng talim ng isang gilutina. 2 linggo bago gawin ng aking biyenan, ang kanyang engrandeng palabas. Alam ko kung paano niya ito ginagawa. Si Aling Carmen ay isang henyo sa pagpapakitang tao. Tatawagan niya ang lahat. Iimbitahan niya ang mga kapitbahay na matagal na niyang kaaway sa estado ng pinakamagandang hardin. Tatawagin niya ang mga tao mula sa lokal na pamahalaan na dati niyang nakatrabaho. At, tulad ng ipinagmamalaki na niyang sinabi, inimbitahan niya ang aking amo. Ito ay isang perpektong plano. Isang perpektong tagumpay ng kanyang walang kapantay na ego, na itinayo sa pundasyon ng ninakaw na alaala mula sa akin. Mula sa gabing iyon, naging multo si Paolo. Ang aming bahay ay naging isang pansamantalang tulugan lamang para sa kanya. Umaalis siya ng maaga sa umaga at umuuwi ng hating gabi, amoy sariwang pintura, barnis, at pagkain ng iba. Nasa nanay ako, sabi niya sa telepono kung tumatawag ako. Tumutulong sa pag-aayos. Marami pang maliliit na trabaho. Pagkakabit ng mga baseboard. Paglalagay ng mga ilaw. Huwag mo na akong hintayin sa hapunan. Nabubuhay siya ng 2 buhay. Sa isa, siya ay isang tapat at mapagmahal na anak. Nagamit ang kanyang sariling mga kamay at pera ng asawa, ay nagtatayo ng palasyo para sa kanyang ina. Sa kabila, iniiwasan niyang tumingin sa aking mga mata habang tinatawid ang threshold ng aming kwarto. Natutulog kami sa iisang kama, ngunit sa pagitan namin ay isang malawak na nagyayelong disyerto. Tumatagilid ako sa pader, nakikinig sa kanyang paghinga, at nararamdaman ko kung paano sa bawat araw, ang aking mundo, na pinagsikapan kong buuin, ay lumiliit, nagiging kasing laki na lamang ng isang malamig na kwarto. Nagbago rin ang aking pamilya. Si nanay, pagkatapos ng araw na iyon, ay parang nawalan ng sigla. Tumatawag siya sa akin, ngunit pinag-uusapan namin ang panahon. Ang presyo ng patatas, kahit ano, maliban sa walang laman na kahon. Sa kanyang boses, mayroong isang malalim na kalungkutan. Sisi niya ang sarili sa pagbanggit tungkol sa ginto. At si Lolo Mateo, ay nanahimik. Iyon ang pinaka nakakatakot. Nang pumunta ako sa kanya noong weekend na iyon at, habang nauutal at lumuluha, ikinuwento ang lahat. Hindi siya sumigaw. Hindi niya hinampas ang mesa.
Nakikinig siya sa akin. Nakaupo sa beranda ng kanyang luma at nangingitim na bahay, habang metodikal na naguukit ng isang piraso ng kahoy. Ganun pala. Ang tanging sinabi niya, tinatanggal ang mga pinag-ukitan sa kanyang tuhod, at nanahimik. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa mga pagsisigaw ni Paulo. Si Lolo ay palaging isang taong kumikilos. At ngayon, nakatingin lang siya sa malayo, sa mga bubong ng mga kalapit na bahay. At ang kanyang mukha ay hindi mababasa, na parang inukit sa bato, sa trabaho. Lahat ay nagkakagulo. Ang aking ipinagmamalaking konsentrasyon, ang aking dangal, lahat ng iyon ay nagkawatak-watak. Nagkakamali ako sa mga delivery receipt. Nagpapadala ako ng mga truck ng semento sa maling mga proyekto. Isang araw, kalahating oras akong nakatayo sa harap ng estante ng mga tornilyo. Hindi maalala ang pagkakaiba ng dalawang uri ng anchor bolts na alam ko na parang sarili kong mga daliri. Angela, tulog ka ba habang naglalakad? Sigaw sa akin ng isang foreman mula sa isang malaking proyekto. Iwinawasiwas sa harap ng aking mukha ang isang maling estimate. Imbes na moisture-resistant na gypsum board, ordinaryo ang ipinadala mo. May tumutulong tubo doon. Alam mo ba kung magkano ang aabutin nito? Humingi ako ng paumanhin. Inulit ang mga dokumento. Namula. At sa aking isipan ay iisa lang ang tumatakbo. Ika-15. Naiintindihan ko kung paano gumagana ang mekanismong ito. Nakita ko na ito ng daan-daang beses. Kapag pinutol na ni Aling Carmen ang imaginary ribbon, kapag itinaas na ng mga bisita ang kanilang mga baso ng champagne sa kanyang bagong European na beranda, kapag pinuri na ng aking amo ang kanyang panlasa, tapos na ang lahat. Sa mata ng buong barangay San Isidro, ang kanyang kasinungalingan ay magiging bagong katotohanan. Siya ay magiging isang kagalang-galang na babae. Isang matagumpay na may bahay, na nagawang iangat ang kanyang bahay. At ako, kung bubuksan ko ang aking bibig pagkatapos nito, kung susubukan kong sabihin, binili yan gamit ang pera ko, ang ginto ko, ano ang magiging itsura ko? Isang mainggitin at masamang manugang na sumisira sa kasiyahan ng biyenan. Isang baliw na histerikal, na nag-iimbento ng mga kwento, dahil wala siyang sariling narating. Hindi gusto ng lipunan ang mga sumisira sa magandang larawan. Gumagawa si Aling Carmen ng isang larawan, at kapag ipinakita na niya ito sa mundo, ang aking katotohanan ay habambuhay na malilibing sa ilalim ng isang makapal na layer ng panlipunang paggalang at pekeng mga ngiti. Ang ginto ay hindi lang mawawala sa pisikal na paraan, mawawala mismo ang alaala na ito ay umiral. Ang mga araw ay lumilipas, na parang nyebe sa mainit na mga tubo. Isang linggo na lang, 6 na araw, 5. Nakaupo ako sa aking masikip na opisina sa bodega. Hawak ang aking ulo. Sa hangin, ang karaniwang amoy ng diesel at alikabok. Sa likod ng manipis na pader, umuugong ang mga forklift. Wala akong plano, wala akong ebidensya, wala akong anuman. Maliban sa desperasyon na sumisikip sa aking lalamunan na halos hindi na ako makalunok, ipinikit ko ang aking mga mata. Sinusubukang huminga, nang biglang umugong ang pinto ng opisina. Hindi ako naghihintay ng sinuman. Oras ng tanghalian. At lahat ng kargador ay nasa kantina. Itinaas ko ang mabigat kong tingin. Inaasahan na makita ang isang hindi nasisiyahang customer, o ang aking amo na may isa na namang sermon. Ngunit sa may pintuan ay nakatayo ang isang babae na hindi ko inaasahang makita dito. Si Tita Lorna. Nakatayo siya sa pintuan ng aking opisina, hindi mapakali. Ang nakababatang kapatid ni Aling Carmen, isang babae na buong buhay, ay nabuhay sa anino ng kanyang nagniningning. Maingay at nangangailangan ng atensyon na kamag-anak. Iba si Tita Lorna. Tahimik, hindi napapansin. Laging nakasuot ng mga damit na walang hugis at kulay abo. Sa aming pamilya, tinatawag siyang Gray Mouse, at sa likod niya, ang laging maaasahang Lorna. Nagtrabaho siya bilang isang accountant sa isang maliit na kumpanya, at, sa pagkakatanda ko,
ay laging utusan ni Aling Carmen. Minsan, para tumulong sa mga papeles. Minsan, para mag-ayos ng hardin. Minsan, para mag-alaga sa pamangkin niyang si Paulo. Noong bata pa ito. Hindi siya kailanman tumututol. Tumatango lang siya. At ginagawa ang iniuutos. Dahan-dahan akong tumayo mula sa upuan. Tita Lorna. Nanginginig ang aking boses sa pagkagulat. Anong ginagawa niyo dito? May nangyari ba kay Paulo? Umiling siya. Yakap-yakap ang isang makapal na karton na folder. Maputla ang kanyang mukha. Malalim ang mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Mukha siyang hindi nakatulog ng ilang gabi. Pwede ba akong pumasok, Angela? Tanong niya ng mahina. Tumitingin sa likod niya sa walang laman na pasilyo ng bodega. Tumango ako. Umatras ng isang hakbang. Pumasok siya sa aking masikip na opisina na napapalibutan ng matataas na tumpok ng dilaw na fiberglass insulation. Ang amoy ng alikabok at sintetiko ay mas matindi dito. Umupo si Tita Lorna sa gilid ng isang umuugang bangko. Inilagay ang folder sa aking mesa na puno ng mga resibo. Matagal siyang nanahimik, nakatingin sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga daliri ay tuyo. May maliliit na kulubot. Maikli ang mga kuko. Mga kamay ng isang taong sanay na magtrabaho. Nang mabigat sa mga papeles. Alam ko ang tungkol sa ginto. Sa wakas ay sabi niya. Ang kanyang mga salita ay parang isang putok ng baril. Sa katahimikan ng opisina, natigilan ako. Naramdaman ang isang malamig na kaba sa aking likod. Sinabi sa akin ni Carmen. Sabi ko, nararamdaman ang pag-akyat ng suka sa aking lalamunan. Nagyayabang siya. Itinaas ni Tita Lorna ang kanyang mga mata sa akin. Sa kanila, wala ni isang bakas ng karaniwang pagsunod na nakikita ko sa loob ng maraming taon. Sa kanila, mayroong isang matalas at nakakatusok na pagod. Hindi siya nagyayabang, Angela. Mapait na ngumiti si Tita Lorna. Nagrereklamo siya. Nagrereklamo na nag-iiskandalo ka dahil sa ilang lumang alahas, habang siya, kawawa, ay halos mamatay na sa pagod para iligtas ang dangal ng pamilya. Itinakip ko ang aking mukha ng mga kamay. Hindi ko ito matiis. Tita Lorna, pakiusap. Nilunok ko ang namumuong bukol sa aking lalamunan. Kung naparito kayo para pilitin akong patawarin siya. O sabihin na tama ang ginawa ni Paulo. Dahil mas mahalaga ang pamilya. Hindi ko nakakayanin. Umalis na po kayo. Pakiusap. Umalis na po kayo. Wala na po akong lakas. Hindi ako naparito para dyan. Biglang naging matigas at halos metaliko ang kanyang boses. Ipinatong niya ang kanyang palad sa karton na folder at dahan-dahan na may halong paghihiganti. Itinulak ito papunta sa akin. Hindi niya binayaran ng Italian tiles, Angela. Bulong ni Tita Lorna, yumuko. Inalis ko ang aking mga kamay sa aking mukha at tumitig sa kanya nang hindi makapaniwala. Ano? Anong tiles? Sabi niya kay Paulo. Nabayaran na ang mga utang. Na ang ginto ay ginamit pambayad sa mga kontraktor. Umiling si Tita Lorna. Ang kapatid ko ay parang isang ibon na mahilig sa makikinang na bagay. Dinadala niya ito sa kanyang pugad. At iniiwan sa iba ang pagbabayad. Ang ginto ay hindi napunta sa mga utang. Ang ginto ay napunta sa unang bayad para sa designer na bakod na iyon at sa advance para sa beranda. Ngunit hindi iyon sapat. Ni malapit man lang, binuksan niya ang folder. Sa loob ay may 12-dosenang mga photocopy, mga invoice, mga guarantee letter, mga resibo. Ako ang nag-aasikaso ng kanyang personal na accounting sa nakalipas na 15 taon. Sinimulang isa-isahin ni Tita Lorna ang mga papel. Alam ko ang bawat sentimo na dumadaan sa kanyang mga kamay. At palagi siyang namumuhay nang higit sa kanyang kaya. Ngunit ang renovation na ito, nawala siya sa katinuan. Gusto niyang talunin ang lahat. Kumuha si Tita Lorna ng isang papel at inilagay sa harap ko. Ito ay isang invoice mula sa isang malaking supplier ng mga mamahaling materyales mula sa kalapit na lungsod. Kilala ko ang kumpanyang ito. Nagtatrabaho lang sila sa premium segment, Kalyan Tiles para sa bakuran.
Itinuro ni Tita Lorna ang halaga. Kinuha niya ito ng pautang sa ilalim ng pangako at isang guarantee letter. At alam mo ba kung ano ang inilagay niya bilang garantiya ng pagbabayad? Nanahimik ako. Nararamdaman ang paninikip ng aking dibdib. Sinabi niya sa supplier na naghihintay siya ng isang malaking mana mula sa mga kamag-anak na mayroon ang pamilya ng mga antigo na kasalukuyang tinitingnan ng mga eksperto. Tiningnan ako ni Tita Lorna ng diretso sa mata. Ginamit niya ang pangako ng iyong mga pamanang alahas para makakuha ng pautang para sa kanyang mga luho. Nagsinungaling siya sa lahat. Kay Paulo, nagsinungaling siya tungkol sa mga malalaking utang para makuha ang ginto. Sa mga supplier, nagsinungaling siya tungkol sa mana para makuha ang mga materyales. Tiningnan ko ang mga numero sa invoice. Beasamatato ang nalputaan na. Ang mga halaga ay napakalaki. Walang ginto ang makakatakip kahit sa kalahati nito. Itinayo ni Aling Carmen ang kanyang palasyo mula sa hangin, mula sa kasinungalingan. Bakit niyo po ito ibinibigay sa akin? Itinaas ko ang aking mga mata kay Tita Lorna. Sumandal siya sa likod ng bangko. Humihingal. Dahil pagod na ako, Angela. Pagod na akong magtago ng mga resibo. Mag-ayos ng kanyang mga kasinungalingan. Buong buhay niya. Kinukuha niya ang lahat ng pinakamaganda. Buong buhay niya. Isa lang akong maginhawang kasangkapan. Isang libreng katulong. Lorna, gawin mo to. Lorna, tulungan mo ako. Lorna, wala ka namang gagawin ngayon. At noong nakaraang linggo, nanginginig ang boses ni Tita Lorna. Bigla siyang lumunok. Noong nakaraang linggo, kinapos ako ng pera para sa gamot. Nanghiram ako sa kanya. Isang maliit na halaga. At tiningnan niya ako, nakatayo sa gitna ng kanyang bagong Italian tiles. At sinabing, Lorna, nakikita mo naman kung gaano ako nagastos. May salo-salo ako. Darating ang mga tao. Kailangan kong maging presentable. Ang mga tableta mo, pwedeng maghintay. Nanahimik siya. Sa opisina, maririnig lamang ang ugong ng bentilasyon at ang malayong kalansing ng forklift. Hindi ko hahayaan na gawin niya sa'yo ang ginawa niya sa akin. Itinulak ni Tita Lorna ang buong folder sa akin. Nandito lahat. Lahat ng kanyang hindi nabayarang mga bill. Lahat ng kanyang mga guarantee letter. Lahat ng mga supplier na may utang siya. Ito ay isang bahay na gawa sa baraha. Angela. At nakatayo lang ito. Dahil walang nakakaalam ng katotohanan. Tiningnan ko ang folder na parang isang buhay na nilalang. Hindi lang ito isang tumpok ng mga papel. Ito ay isang bakas. Isang bakas na kaya kong basahin. Bilang isang logistics person. Bilang isang taong araw-araw na nagtatrabaho sa mga delivery at invoice. Alam ko kung paano gamitin ang impormasyong ito. Bumilis ang tibok ng aking puso. Ang takot na nagparalisa sa akin sa mga nakaraang linggo ay nagsimulang mawala, pinalitan ng isang bagay na iba, isang malamig at malinaw na pag-iisip. Si Aling Carmen ay hindi isang makapangyarihang reyna. Isa lang siyang manloloko na nalubog sa utang. Tita Lorna, ipinatong ko ang aking kamay sa kanyang tuyong palad. Salamat po. Tumango siya, tumayo, at pumunta sa pintuan. Sa may pintuan, lumingon siya. Wasakin mo yan, Angela. Sabi niya ng mahina, ngunit may lakas na halos hindi na ako makahinga. Wasakin mo lahat. Nagsara ang pinto. Naiwan akong mag-isa sa opisina. Hawak ang folder. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, alam ko na kung saan magsisimula. Binuksan ko ang folder at kinuha ang unang papel. Dumulas ang aking tingin sa mga numero, petsa, at pangalan ng mga kumpanya. Kilala ko silang lahat. Ito ang aking mundo. Ang mundo ng mga delivery, invoice, at mga bayarin. Kinuha ko ang aking teleponong pangtrabaho. Hindi na nanginginig ang aking mga daliri. Sa San Isidro, at sa mga kalapit na lugar, hindi maraming lugar, kung saan maaaring ibenta ni Paulo ang mga lumang ginto nang walang maraming tanong, mga sanglaan, mga buyer ng alahas, mga pribadong alahas, at ang pinakamahalaga, karamihan sa mga may-ari ng mga lugar na ito ay aking mga kliyente. Lahat sila
ay nagtatayo. Lahat sila ay nagre-renovate ng kanilang mga tindahan. Naglalagay ng mga bagong salamin sa bintana. Naglalagay ng mga bagong pinto ng safe. Sinimulan ko silang tawagan, ayon sa listahan sa aking phone book. Kinausap ko sila, tulad ng ginagawa ko araw-araw. Kalmado, profesional. Hello Alex. Si Angela. Tumula sa San Jose Construction Supply. Teka, mayroon lang akong itatanong. Yung asawa ko, nagkamali. Naisangla niya ang ilang mga bagay. Oo, pamilya. Mabigat na ginto. May mga garnet. May nagdala ba noong nakaraang linggo? Hindi? Okay. Teka, kung sakaling lumitaw, sabihan mo ako. Salamat. Gumawa ako ng 15 na tawag. 15 na beses kong narinig ang hindi. 15 na beses na bumagsak ang aking puso. Ngunit pinilit ko ang aking sarili na i-dial ang susunod na numero. Sa 16 na tawag, sumagot si Mang Cesar, ang may-ari ng isang maliit ngunit respetadong sanglaan. Ang soberano, na matatagpuan 3 bayan mula sa amin. Kalahating taon na ang nakalipas. Tinulungan ko siyang makakuha ng magandang diskwento sa mga yero para sa bubong ng kanyang bahay sa probinsya. May utang na loob siya sa akin. Angela, kumusta? Umalingaw-ngaw ang kanyang malalim na boses sa telepono. Masaya akong marinig ka. Bakit ka napatawag? Tumaas na naman ba ang presyo ng semento? Huminga ako ng malalim ng amoy ng fiberglass. Sinusubukang pigilan ang panginginig ng aking boses. Mang Cesar, personal na usapan po. May nawawalang ginto po sa amin. Malalaking hikaw na may garnet. Malalapad na pulseras. Masalimuot ang disenyo. Luma. Isang lalaki ang nagdala. Matangkad. Maputi. Isang mahaba at mabigat na katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Narinig ko ang mabigat na paghinga ni Mang Cesar sa telepono. Nagdala nga. Sa wakas ay sabi niya. 1 linggo na ang nakalipas. Napakamura ng presyo. Kinuha ko. Nanlambot ang aking mga tuhod. Umupo ako sa bangko. Hawak ang telepono nang mahigpit na pumuti ang aking mga buto sa daliri. Tinunaw niyo na po ba? Naging bulong ang aking boses. Mang Cesar, pakiusap. Sabihin niyong hindi. Hindi Angela. Hindi ko tinunaw. Bumuntong hininga siya. Hindi ko kayang gawin. Napakaganda ng pagkakagawa. Masyadong maganda para tunawin. Nasa safe. Ipinikit ko ang aking mga mata. Isang mainit na luha ang dumaloy sa aking pisngi. Sa unang pagkakataon sa mahaba at madilim na mga linggong ito, naramdaman ko ang isang mainit na bagay na namumukadkad sa loob ko. Pag-asa. Buhay pa sila. Ang aking mga garnet. Ang aking mga pulseras. Hindi sila naging isang walang mukha na piraso ng dilaw na metal. Nasa safe sila. Naghihintay sa akin. Pero, Angela, makinig ka. Naging may kasalanan ang boses ni Mang Cesar. Hindi ko sila pwedeng itago ng matagal. Negosyo to. Mayroon na akong buyer para sa mga garnet na yan. Isang pribadong kolektor. Darating siya sa loob ng 5 araw. 5 araw. 5 araw lang. Bibilhin ko po sila. Sabi ko, tumayo mula sa bangko. Mang Cesar, magkano po ang utang niya? Magkano po ang kinuha niya? Sinabi niya ang halaga. Malaki. Ito ay isang halaga na kaya naming tipunin ni Paulo kung uubusin namin ang aming maliit na ipon para sa bakasyon at manghihiram ng kaunti kay nanay. Posible ito. Ito ay kaligtasan. Pupunta po ako. Ibabalik ko po lahat. Mabilis kong sinabi. Natatakot na baka magbago ang kanyang isip. Huwag niyo lang po ibigay sa iba. Pakiusap. Sige, Angela. 5 araw. Itatago ko sila. Para sa'yo. Pero pagkatapos, alam mo na, ibinaba ko ang telepono. Nanginginig ang aking mga kamay. Ngunit hindi ito panginginig dahil sa takot. Kundi dahil sa adrenaline. Mayroon akong presyo. Mayroon akong deadline. Mayroon akong pagkakataon na ayusin ang lahat. Sa gabi, hinintay ko si Paulo sa bahay. Hindi ako naglinis sa sala. Hindi ako nagluto ng hapunan. Nakaupo lang ako sa sofa.
nakatingin sa pinto. Dumating siya ng gabi na. Muli, ang amoy ng sariwang pintura at kasaganaan ng iba. Tinanggal niya ang kanyang jacket. Itinapon ito sa isang upuan. At, nang hindi tumitingin sa akin, pumunta sa kusina. Paolo, umupo ka, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado. Wala itong histerya, walang luha, walang paninisi. Ganap akong kalmado. Huminto siya sa may pintuan. Nanigas ang kanyang mga balikat. Dahan-dahan siyang lumingon at tumingin sa akin nang may pagdududa. Pinatapos ako ni Mama sa mga baseboard. Umupo ka. Ulit ko. Itinuturo ang upuan sa tapat. Nag-aalangan siyang lumapit at umupo sa gilid ng upuan. Nag-krus ng mga braso. Ang buong itsura niya ay nagsasabing, handa akong ipagtanggol ang sarili ko. Tinitingnan ko siya. Ang kanyang pagod na mukha, ang mga malambot at walang lakas na katangian, na dati kong minahal, ang taong sumira sa aking buhay, para lang makapagmayabang ang kanyang ina sa mga kapitbahay. Nahanap ko ang ginto, sabi ko ng mahina. Nagulat si Paolo, na parang nakuryente. Lumaki ang kanyang mga mata. Bumagsak ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod. Saan? Bulong niya. Sa Soberano. Kay Mang Cesar, 3 bayan mula dito. Yumuko ako, nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Buo pa, Paolo. Hindi niya tinunaw. At alam ko, kung magkano mo ito isinangla. Inalis niya ang tingin. Namula ang kanyang mukha. Nagsimula siyang paglaruan ng butones ng kanyang damit. Angela. Sinubukan niyang magsabi ng isang bagay. Ngunit ang mga salita ay natigil sa kanyang lalamunan. Makinig kang mabuti. Pinutol ko siya. Nang hindi itinataas ang aking boses. Mayroon tayong 5 araw. Pagkatapos ng 5 araw, ibebenta niya ito sa isang kolektor. Ang presyo para matubos ay ganito. Sinabi ko ang halaga. Mayroon tayong pera para sa bakasyon. Sapat na yon para sa kalahati. Ang kalahati, pwede nating hiramin. Handa akong patawarin ka, Paolo. Naririnig mo ba? Handa akong kalimutan ang bangungot na ito. Handa akong magpanggap na hindi ito nangyari. Itinaas niya ang kanyang mga mata sa akin. Sa kanila, may takot. Pupunta tayo doon bukas ng umaga. Nagpatuloy ako. At ang aking boses ay parang isang panalangin. Sama-sama nating tutubusin ang gintong iyon. Ikaw mismo ang kukuha nito. At ibabalik sa kahon. At hindi na natin ito pag-uusapan pa. Ito ang iyong pagkakataon, Paolo. Ang ating pagkakataon. Pakiusap. Tulungan mo akong ayusin ang lahat. Maging ang lalaking pinakasalan ko. Inabot ko ang aking kamay. At ipinatong sa kanyang palad. Malamig at basa ang kanyang mga daliri. Tiningnan niya ako ng matagal, hindi mabasa ang kanyang iniisip. Sa kwarto, may katahimikan na naririnig ko ang pagtiktak ng orasan sa kusina. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumango. Sige, bulong niya. Ibinababa ang tingin. Sige, Angela. Bukas ng umaga. Pupunta tayo. Huminga ako ng maluwag. Ang malaki at mabigat na pasanin na dumadagan sa aking dibdib sa mga nakaraang linggo ay biglang nawala. Naramdaman ko ang mga luha ng ginhawa na dumadaloy sa aking mga pisngi. Naniwala ako sa kanya. Sobra kong gustong maniwala na mayroon pa ring natitirang totoo sa kanya, kahit isang patak ng responsibilidad para sa aming pamilya. Binigyan ko siya ng huling pagkakataon at hindi ko alam na nagpasya na siya kung paano ito gagamitin. Kinaumagahan. Nagising ako sa pagkalabog ng pinto. Bigla akong napaupo sa kama. Tinanggal ang kumot. Ang orasan sa tabi ng kama ay nagpapakita ng 6:30. Walang tao sa tabi ko. Ang lukot na kumot ay may bahagyang init pa, ngunit wala si Paolo sa kwarto. Tumakbo ako sa pasilyo. Nakayapak. Wala ang kanyang jacket sa sabitan. Nawala ang kanyang sapatos. Sa mesa sa kusina, nakalatag ang isang piraso ng papel na may address ng sanglaan, ang Soberano, na isinulat ko para sa kanya kagabi. O mas tamang sabihin, wala na ito doon.
Isang walang laman na ballpen na lang ang naiwan. Kinuha niya ang papel. Tuwang-tuwa ang puso ko. Pumunta siya. Hindi niya ako ginising para makapagpahinga ako bago ang aking shift at pumunta siyang mag-isa para ayusin ang lahat bago ako magising para patunayan sa akin na siya ay isang lalaki. Nagtimpla ako ng kape. Nararamdaman ang isang matagal nang nakalimutang kalmadong gaan sa aking katawan. Tumingin ako sa bintana. Sa kulay abong umaga at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ngumiti ako. Kakayanin namin. Oo. Nawalan kami ng pera mula sa aming ipon. Oo. Kailangan naming mangutang. Ngunit ang mahalaga, maibabalik namin ang ginto. Maibabalik namin ang pundasyon. Tumunog ang telepono ng 9:00 habang papalapit na ako sa gate ng San Jose Construction Supply. Nakita ko ang pangalan ni Mang Cesar sa screen at agad na sinagot. Mang Cesar, magandang umaga. Halos kumanta ako. Dumating na ba ang asawa ko? Okay lang ba ang lahat? Isang mabigat at malagkit na katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Narinig ko lamang ang putol-putol na paghinga ng may-ari ng sanglaan at ang tunog na iyon ay agad na nag-alis ng ngiti sa aking mukha. Ang kanyang boses ay mahina at parang may kasalanan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Huminto ako sa gitna ng daan, dumaan ang isang forklift. Binugahan ako ng amoy ng diesel. Ngunit hindi man lang ako gumalaw. Anong nangyari? Hindi ba nakarating si Paulo? Naaksidente ba siya? Hindi, Angela. Makinig ka. Bumuntong hininga si Mang Cesar. Kaninang umaga. Pagkabukas ko. May dumating nga. Pero hindi ang asawa mo. Ang aking mga daliri ay kumapit ng mahigpit sa telepono. Sino? Isang babae. Matanda. Maayos tingnan. Sabi niya. Nanay daw siya ng asawa mo. Si Aling Carmen yata. Nawala ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Biglang naging napakakapal ng hangin na hindi na ito mahinga. Nagdala ba siya ng pera? Ang aking boses ay naging isang kaawa-awang putol-putol na bulong. Hindi, Angela. May narinig akong tuyong pag-click ng lighter sa telepono. Hindi siya pumunta para tumubos. Nagdala siya ng special power of attorney mula sa asawa mo na nagbibigay sa kanya ng karapatan na pamahalaan ang isinangla. At ano? Anong ginawa niya? Sumisigaw na ako. Hindi pinapansin ang mga kargador na tumitingin sa akin. Pumirma siya ng waiver of right to redeem, pahintulot para sa agarang pagbebenta. Yung kolektor na sinabi ko sa'yo. Tumawag siya kaninang umaga. Nag-alok ng mas mataas na presyo. Nalaman ito ng biyenan mo. Pumirma siya ng mga papel, kinuha ang sobra, ang kanyang komisyon, at umalis. At ang ginto, hindi ako makahinga. Nasaan ang ginto? Angela, patawarin mo ako. Negosyante ako. Hawak ko ang isang opisyal na waiver mula sa may-ari ng isinangla. Kinuha na ng kolektor ang mga gamit, isang oras na ang nakalipas. Wala na sila. Wala akong magawa. Nahulog ang telepono mula sa aking nanlalambot na mga daliri at bumagsak sa maruming aspalto. Nagkaroon ng lamat ang screen. Ngunit hindi ko man lang ito tiningnan. Nakatayo ako sa harap ng gate ng aking trabaho. Tulala. Wasak. Ang pangalawang dagok ay nakamamatay. Kagabi, binigyan ko si Paulo ng address ng kaligtasan. Binigyan ko siya ng pagkakataon na ayusin ang lahat. At siya, kinuha niya ang address na iyon at dinala sa kanyang ina. Ipinagkanulo niya ako. Ipinagkanulo niya ang aming ginto sa pangalawang pagkakataon. Hindi lang kinuha ni Aling Carmen ang pera. Sinadya niyang sirain, nang walang awa, ang mismong posibilidad na ang mga bagay na iyon ay babalik pa sa akin. Winasak niya ang aking huling pagkakataon para hindi ko kailanman, sa anumang pagkakataon, mapatunayan na ang kanyang European na karangyaan ay itinayo sa aking pagdurusa. Ibinenta niya ang aking alaala ng 2 beses. Hindi ko naaalala kung paano ako nakauwi. Hindi ko naaalala kung paano ako nagpaalam sa trabaho. Ang naaalala ko lang ay ang pulang kumikislap na ulap sa harap ng aking mga mata. Nasa bahay si Paulo.
Nakaupo siya sa kusina. Nakayuko sa isang tasa ng malamig na tsaa. Nang pumasok ako, hindi man lang siya nag-angat ng ulo. Lumapit ako sa kanya. Amoy takot siya. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa aking bibig. Ang aking boses ay parang nilunok ko ang basag na salamin. Nagulat siya. Tinakpan ang mukha ng mga kamay at biglang umiyak. Ito ay isang kaawa-awang, pangit na pag-iyak ng isang matandang lalaki na ganap na isip bata. Umindayog siya sa upuan. Ipinapahid ang luha. Angela, patawarin mo ako. Humihikbi siya sa likod ng kanyang mga daliri. Hindi ko sinasadya. Talagang hindi ko sinasadya. Bakit mo ibinigay sa kanya ang address? Hinampas ko ng kamao ang mesa. Kaya tumalon ang tasa. At tumapon, binabasa ang mantel ng isang kayumangging mantsa. Binigyan kita ng pagkakataon. Nagmakaawa ako sa'yo. Natakot ako. Sigaw niya. Sa wakas ay itinaas ang kanyang namumula at namamaga na mga mata. Napalaki ng sinabi mong halaga. Naisip ko na kailangan nating mangutang na hindi natin kakayanin. At si Mama? Dumaan lang ako sa kanya kaninang umaga para humingi ng payo, para magtanong lang. Humingi ng payo? Tungkol saan? Kung paano mas mahusay na ibenta ang aking buhay? Sabi niya. Kalokohan yun. Naging histerikal ang kanyang sigaw. Ipinagtatanggol ang sarili. Sabi niya, baliw tayong dalawa. Na handang magbayad ng ganoong kalaking halaga para sa mga lumang bakal. Tumawag siya sa sanglaan. Nalaman ang tungkol sa kolektor. Sinabing kaya niyang makipagtawaran. Para sa mas magandang presyo. Para kahit papaano, ay mabayaran natin ang utang sa kumpanyang nagdala ng tiles. Tumingin siya sa akin mula sa ibaba. Kaawa-awa. Wasak. Inaasahan na sisigawan ko siya. Inaasahan na sasaktan ko siya. Ngunit hindi ko ginawa. Lahat ng aking galit, lahat ng aking sakit, ay biglang nawala. Sa loob ko. Isang malaki, at umaalingaw-ngaw. Nakawalan ang nabuo. Tinitingnan ko ang umiiyak na taong ito. At naiintindihan ang isang nakakatakot na bagay. Si Paulo ay hindi isang kontrabida. Hindi siya nag-isip ng mga tusong plano. Mahina lang siya. Ganap na mahina. Siya ay isang walang laman na sisidlan. Kung saan ibinubuhos ng kanyang ina ang kanyang lason sa aming pamilya. Siya ang tagapagdala ng kanyang kalooban. At hanggat nasa tabi niya ako, palagi niya akong maaabot at sisirain ang lahat ng mahalaga sa akin. Ang kanyang kawalan ng gulugod ay pumatay sa aking pag-asa. Mas masakit kaysa sa anumang kalkuladong plano. Tahimik akong lumingon at pumunta sa pasilyo. Angela! Angela! Saan ka pupunta? Hinabol niya ako. Hinawakan ang manggas ng aking jacket. Angela! Huwag kang umalis. Aayusin natin ang lahat. Sabi ni Mama. Ibibigay niya sa atin ang bahagi ng pera. Huminto ako. Dahan-dahan. At may pandidiri na inalis ang kanyang mga daliri sa aking damit. At tiningnan siya sa mata. Sabi ni Mama. Ulit ko. Binuksan ko ang pinto. Hindi ako babalik ngayon, Paulo. At bukas din. Lumabas ako sa hagdanan. Iniwan siyang nakatayo sa may pintuan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ngunit isa lang ang alam ko. Hindi na ako magiging biktima sa bahay na ito. Hindi na ako iiyak sa ibabaw ng walang laman na pelus. Naglalakad ako sa kalye. Hindi pinapansin ang daan. Malamig ang hangin. Amoy nabubulok na mga dahon. At usok mula sa mga kalan. Hindi ko napansin ang mga dumadaan, ang mga sasakyan, o ang nagsisimulang ambon. Dinala ako ng aking mga paa sa lugar, kung saan lagi akong nakakahanap ng kanlungan. Sa isang lumang bahay na kahoy, sa gilid ng San Isidro, umugong ang gate, sa isang pamilyar, at komportableng tunog. Naglakad ako sa basang daanan, na puno ng dilaw, na mga dahon ng birch, at umakyat sa beranda. Nasa kanyang pagawaan si Lolo, na nakakabit sa likod ng bahay. Bahagyang nakabukas ang pinto. Doon, amoy langis ng makina, tuyong kahoy, at tabako. Nakaupo si Lolo Mateo sa isang mababang bangko sa tabi ng mesa. Na iluminado ng madilaw na ilaw
ng isang lumang bombilya. Metodikal niyang pinupunasan ng isang mamantikang basahan ang kanyang mga lumang kasangkapan na may halos relihiyosong konsentrasyon. Sa tabi niya ay nakalatag ang mabibigat na wrench, pait, at isang gasgas na spirit level na naaalala pa ang mga lumang pamantayan. Huminto ako sa may pintuan, ipinatong ang aking noo sa malamig na hamba. Wala akong luha, tanging isang pakiramdam ng nasunog na lupa. Lolo, mahina kong tawag. Ang aking boses ay parang kaluskos ng tuyong damo. Ibinenta nila ulit. Hinarang ni Aling Carmen ang address at pumirma ng waiver. Wala na ang ginto. Naghintay ako ng pagsabog. Naghintay ako na tumayo siya. Hampasin ang mesa. Simulang murahin si Paulo. Sumigaw tungkol sa kahihiyan ng pamilya. Handa akong tanggapin ang kanyang galit. Dahil pakiramdam ko ay may kasalanan ako. May kasalanan sa pagiging bulag. Sa pagpayag na mangyari ito. Ngunit hindi gumalaw si Lolo Mateo. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mahabang bakal na talim ng isang lagari. Hinahangaan kung paano kumikinang ang metal. Pagkatapos, maingat niyang inilagay ang kasangkapan sa mesa. Pinunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. At saka lang tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata, nakaraniwang mainit at natatawa sa mga kulubot, ay ngayon ay kalmado at nakakatakot na malinaw. Walang galit sa kanila. Sa kanila, mayroong isang nagyayelong, ganap na katiyakan ng isang taong buong buhay na nagtrabaho sa mga bagay na may bigat at density. Angela, ang kanyang boses ay mababa, kalmado, tulad ng ugong ng isang gumaganang makina. Halika dito. Umupo ka. Masunurin akong pumasok sa pagawaan at umupo sa isang lumang kahon ng pako. Bumangon si Lolo, nakasandal sa mesa, at lumapit sa bintana. Tumingin siya sa papalubog na dilim, sa itaas ng mga bubong ng mga kalapit na bahay, sa direksyon ng kalye, kung saan nakatayo ang bahay na bato ni Aling Carmen. Ako ang nagtayo ng bahay na yan. Angela, nagsimula siyang magsalita nang hindi lumilingon. Malamang hindi mo na yan naaalala. Maliit ka pa. Nang ikasal ang tiyuhin mo, ang kapatid ng nanay mo, kay Carmen, ako mismo ang naglatag ng mga ladrilyo doon, gamit ang sarili kong mga kamay. Naghalo ako ng semento, inayos ang mga sulok, naglagay ng mga biga. Gusto kong magkaroon sila ng matibay na pugad, na matatag ang pundasyon. Nanahimik siya, kumuha ng sigarilyo sa bulsa. Kinuyom ito ng kanyang magaspang na mga daliri. Ngunit hindi ito sinindihan. Pero alam mo ba kung ano ang natutunan ko sa 40 taon? Sa construction. Sa wakas, ay lumingon siya sa akin. Ang bahay ay isang istruktura lang. Ito ay ladrilyo, semento, kahoy, at metal. Walang halaga ang mga ito sa kanilang sarili. Kung sa loob ay may kabulukan, kung ang puso ay bulok na, ang istruktura ay dapat sirain. Kung hindi, babagsak ito mismo at madadamay ang mga nasa loob. Ang kanyang mga salita ay bumagsak sa katahimikan ng pagawaan. Mabigat, na parang mga bato. At sa bawat salita niya, naramdaman ko na may nagbabago sa loob ko. Umiiyak ka ba dahil sa ginto, Angela? Nagpatuloy si Lolo. Lumalapit. Tama yan. Alaala yan. Pero hindi mo nakikita ang pinakamahalaga. Sinusubukan mong iligtas ang mga bagay habang sila ay unti-unting winawasak ang iyong dignidad. Pinapahidan ka nila ng paa. At iniisip mo pa rin kung paano mapapanatili ang iyong mukha at hindi gumawa ng iskandalo. Tama na ang pagiging biktima sa sarili mong buhay. Ibinaba ko ang aking ulo. Nakatingin sa aking mga kamay. Tama siya. Bawat salita niya ay tumatama. Matagal na akong sumusubok na maging isang mabuting asawa, isang mabuting manugang, isang maginhawang babae. Kaya't hinayaan kong gawin akong isang walang laman na espasyo. Kumapit ako sa kahon dahil mas madaling gawin iyon kaysa aminin na wasak na ang aking pamilya. At si Paulo ay hindi kailanman magiging aking sandalan. Ipinasok ko ang aking kamay sa loob ng aking jacket at inilabas ang karton na folder na ibinigay sa akin ni Tita Lorna. Dala-dala ko ito sa lahat ng mga araw na ito, na parang isang lihim na sandata,
hindi alam kung paano gamitin. Inilagay ko ito sa mesa, sa ibabaw ng mga lumang plano, at binuksan. Lolo, tingnan mo to. Biglang lumakas ang aking boses. Nagkaroon ito ng bakal, na matagal ko nang iniiwasan. Isinuot ni Lolo Mateo ang kanyang salamin at yumuko sa mga papel. Sinimulan kong isa-isahin ang mga invoice at resibo. Itinuturo ang mga numero. Hindi binayaran ni Aling Carmen ang renovation na ito. Sinabi ko ang mga salita. Nararamdaman ang paggising sa loob ko ng hindi isang pagod na asawa, kundi si Angela, ang senior consultant ng San Jose Construction Supply. Naglalaro lang siya. Ang ginto ay para lang sa mga paunang bayad. At lahat ng iba pa. Tingnan mo, kinuha ko ang isang dokumento na nakita ko kaninang umaga habang tinitingnan ang folder sa ika-100 beses. Hindi lang ito isang resibo. Ito ay isang kontrata ng supply. European na beranda. Itinuro ko ang pangalan ng kumpanya ng supplier. Mamahaling deckboards, mga biga, mga pangkabit. Kinuha niya lahat ito mula sa kumpanyang Lestrade. Kilala ko mismo ang direktor nila. Nagtatrabaho sila sa amin sa pamamagitan ng barter. At ginawa niya itong isang 3 araw na pautang. Ang deadline ng pagbabayad ay sa araw ng kanyang salo-salo at hindi niya balak magbayad dahil wala siyang pera. Umaasa siyang mababayaran ang utang na ito sa pamamagitan ng mga regalo mula sa mga bisita sa kanyang kaarawan. Pinag-aralan ni Lolo ang kontrata. Ipinapadaustos ang kanyang daliri sa mga linya. At ang bakod? Tanong niya, nang hindi nag-aangat ng ulo. Ganoon din. Ang mga bakal na section ay kinuha sa ilalim ng isang guarantee letter. Ang pagkakabit ay ginawa ng isang grupo ng mga trabahador na pinangakuan niyang babayaran pagkatapos ng salo-salo. Tumayo ako sa aking isipan. Sa wakas ay nagkaroon ng ayos ang lahat. Hindi ko na nakikita sa harap ko ang isang makapangyarihang biyenan at isang taksil na asawa. Nakikita ko ang isang logistics chain. Nakikita ko ang mga hindi nabayarang materyales, mga nalabag na deadline, at iligal na pag-aari. Hindi ko kailangan ng abogado para patunayan ang pagnanakaw ng ginto. Iyon ay isang mahaba, nakakahiya, at malamang natalunan na daan. Gustong maglaro ni Aling Carmen ng isang laro ng estado gamit ang pera ng iba. Gusto niyang ipakita sa barangay ang kanyang bagong kumikinang na harapan. Kung gayon, alam ko kung paano itinatayo ang mga harapan. At, mas mahalaga, alam ko kung paano sila binabaklas. Lolo, tiningnan ko si Lolo Mateo. Tuyo ang aking mga mata. Sa loob ko, isang malamig at kalmadong apoy ang naglalagablab. Ninakaw niya ang aking kasaysayan para itayo ang kanyang palamuti. Gusto kong kunin pabalik ang aking mga materyales. Dahan-dahang inalis ni Lolo Mateo ang kanyang salamin. Tiningnan niya ang mga papel. Pagkatapos ay sa akin. At sa unang pagkakataon sa mahaba at nakakatakot na araw na ito, ang mga sulok ng kanyang labi ay bahagyang ngumiti sa isang matigas at nauunawa ang paraan. Inabot niya ang kanyang kamay. Kinuha ang isang mabigat na wrench mula sa mesa. Tinimbang ito sa kanyang palad at tumango ng may kasiyahan. Kung gayon, magbabaklas tayo, sabi niya. At sa kanyang boses ay may tunog ng metal. Hindi ko kailangan ng mga abogado, Angela. Kailangan ko ang aking lumang grupo. At naunawaan ko, dumating na ang panahon ng pagbabayad ng utang. Ang umaga ng ika-15 ay naging maaliwalas at, sa hindi inaasahan, mainit para sa taglagas. Ang araw ay bumuhos sa mga kalye ng San Isidro. Nangangako ng isang perpektong araw para sa isang pagdiriwang. Maagang gumising si Aling Carmen. Lagi siyang maagang gumising bago ang kanyang mga tagumpay. Nakaupo si Tita Lorna sa mesa, sa kusina ng kanyang kapatid mula alas 7 ng umaga. Sa harap niya ay isang notebook na may mga numero ng telepono at ang kanyang lumang cellphone. Ang hangin sa kusina ay mabigat na sa amoy ng nilulutong karne, mamahaling pampalasa, at mga tinapay. 3 oven ang gumagana ng buong lakas. Ginawa ni Tita Lorna ang unang tawag ng eksaktong alas 8. Magandang umaga.
Mula ito sa accounting ni Aling Carmen. Ang kanyang boses, na karaniwang mahina at humihingi ng paumanhin, ay ngayon ay propesyonal at opisyal. Tumatawag ako tungkol sa order ng Italian tiles. Oo, tama. Kailangan kong ipaalam sa inyo na ang bayad na ginagarantiyahan ng isang antigo ay hindi darating. Ang nasabing ari-arian ay isang pinagtatalunang ari-arian ng pamilya at kasalukuyang nasa ilalim ng investigasyon. Oo, hindi wasto ang guarantee letter. Methodikal niyang tinanggal ang unang linya sa notebook. Ang pangalawang tawag ay sa sanglaan na soberano. Agad na sumagot si Mang Cesar. Mang Cesar, magandang umaga. Malinaw na nagsalita si Tita Lorna. Hindi siya binibigyan ng pagkakataon na magsalita. Kinakatawan ko ang interes ni Angela. Alam ko na ibinigay niyo ang ginto sa isang kolektor. Hawak ko ang mga dokumento na nagpapatunay na walang legal na karapatan si Aling Carmen na pumirma ng waiver. Ito ay pagnanakaw. Kung hindi niyo kokontakin ang buyer at i-freeze ang transaksyon hanggang sa malinawan ang sitwasyon, magsasampa si Angela ng kaso sa pulis laban sa inyo bilang kasabwat sa pagbili ng ninakaw na gamit. Mayroon kayong 1 oras. Inilagay ni Tita Lorna ang telepono sa mesa at huminga ng malalim. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit sa loob ay mayroong isang kakaibang kapayapaan. Sa unang pagkakataon sa 60 taon ng kanyang buhay, hindi siya naglilingkod sa kanyang kapatid, pinipigilan niya ito. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kusina. Lumitaw si Aling Carmen sa may pintuan. Napakaganda niya. Perpekto ang buhok, bago ang makeup. Nakasuot siya ng isang mamahaling seda na damit na binili niya para maganda siyang tingnan habang abala bago dumating ang mga bisita. Pumasok siya sa kusina na parang isang reyna sa kanyang barko. Lorna, malakas niyang utos nang hindi man lang tumitingin sa kanyang kapatid. Bakit ka nakaupo? Kunin mo na ang lechon sa oven. Masusunog yan. At nasaan si Paulo? Dapat ay dinala na niya ang yelo. Kalahating oras na ang nakalipas. Diyos ko, lahat kailangan kong kontrolin. Lumapit si Carmen sa salamin sa ibabaw ng lababo. Inaayos ang kanyang buhok. Ngumiti siya sa kanyang refleksyon. Hindi gumalaw si Tita Lorna. Dahan-dahan niyang isinara ang notebook. Maingat na inilagay ang ballpen sa ibabaw. Pagkatapos, tumayo siya, lumapit sa kalan, at isa-isang pinatay ang 3 oven. Huminto ang ugong. Isang biglaan at nakabibinging katahimikan ang namayani sa kusina. Biglang lumingon si Aling Carmen. Tumataas ang kanyang perpektong mga kilay. Anong ginagawa mo? Tumawa siya, ngunit maikli at parang aso ang tawa. Lorna, nababaliw ka na ba? 3 oras na lang bago dumating ang mga bisita. Hindi pa luto ang karne. Lumingon si Tita Lorna sa kanyang kapatid. Tinitingnan niya ito ng diretsyo. Hindi umiiwas ng tingin na hindi niya kailanman ginawa sa buong buhay niya. Tapos na ang handaan, Carmen. Sabi ni Tita Lorna ng mahina. Walang galit. Walang histerya. Simpleng nagsasabi ng katotohanan. Nanigas si Aling Carmen. Dahan-dahang nawala ang kanyang ngiti. Inilalantad ang isang bagay na mabangis, masama. Lumapit siya sa kanyang kapatid. Anong pinagsasabi mo? Anong tapos na? Nainitan ka ba sa kalan? Buksan mo na ang mga oven ngayon din. Kinansela ko na ang delivery ng mga alak. Nagpatuloy si Tita Lorna sa parehong kalmadong boses. Tumawag ako sa mga supplier ng tiles at kinansela ang iyong guarantee letter. I-freeze ko ang pagbebenta ng ginto sa pamamagitan ng sanglaan. Wala ka ng tiwala, Carmen. Wala ka ng pera. Walang laman ang iyong mga account at ang iyong mga utang ay mas malaki pa sa halaga ng bahay na ito. Namula ang mukha ni Aling Carmen. Kumapit siya sa gilid ng mesa. Ang kanyang perpektong mga kuko ay bumaon sa kahoy. Anong ginawa mo? Bulong niya. Hinihingal sa galit. Sino ka para makialam sa mga bagay ko? Hamak na daga. Naiinggit ka ba sa akin? Buong buhay mo. Naiinggit ka sa akin dahil mayroon akong asawa, bahay, estado. At ikaw, wala kang narating. At wala ka pa ring nararating.
Gusto mo lang sirain ang araw ko dahil wala kang sariling narating sa buhay na ito. Ang mga salita ni Carmen ay tumama ng husto. Ito ang mga salitang kinatatakutan ni Tita Lorna sa buong buhay niya. Ang mga salitang iyon, na dahil sa mga ito, ilang taon siyang lumunok ng mga sama ng loob, para lang hindi marinig ang mga ito. Ngunit ngayon, nakatayo sa gitna ng mamahaling at peking kusinang ito, walang naramdaman si Tita Lorna kundi awa. Tiningnan niya ang kanyang kapatid, ang babaeng handang kainin ang sarili niyang pamilya para sa isang magandang bakod, at naunawaan kung gaano siya kaawa-awa sa kanyang artipisyal na korona. Hindi natinag si Tita Lorna. Hindi niya ibinaba ang kanyang mga mata. Hindi ako naiinggit sa iyo, Carmen, sabi ni Tita Lorna. Sa kanyang boses, mayroong isang malalim at pinaghirapang kalayaan na hindi sinasadyang napaatras si Aling Carmen. Tapos na ako. Hindi na ako magiging iyong katulong. Hindi ko na itatago ang iyong mga resibo at pagtatakpan ng iyong mga kasinungalingan. Lumapit si Tita Lorna sa sabitan, kinuha ang kanyang luma at gasgas na jacket at isinuot ito sa ibabaw ng kanyang damit pambahay. Saan ka pupunta? Sigaw ni Carmen. Hinahabol siya sa pasilyo. Ang ilusyon ng perpektong may bahay ay tuluyan ng gumuho. Mukha siyang isang nasukol na daga. Huwag kang umalis. Kailangan mong ayusin ang lahat. Tawagan mo na ang mga supplier ngayon din. Darating na ang mga bisita. Anong sasabihin ko sa kanila? Binuksan ni Tita Lorna ang pinto. Ang maliwanag na sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Pinapikit siya. Bumaba siya sa mga baitang ng bagong European na beranda na hindi pa nababayaran. Naglakad siya papunta sa mga bakal na tarangkahan. Binuksan ang mga ito at lumabas sa kalye. Lumabas si Aling Carmen sa beranda. Suot ang kanyang seda na damit. Iwinawas-iwas ang kanyang mga kamao. Bumalik ka, bruha. Sigaw niya sa buong kalye. Nakalimutan ang kanyang estado, ang mga kapitbahay, ang lahat. Sisisrain kita. Hindi na kita kapatid. Hindi lumingon si Tita Lorna. Tumayo siya sa gilid ng daan. Itinaas ang kanyang kamay at nagbigay ng isang maikli at malinaw na senya sa isang tao sa dulo ng kalye. Doon, mula sa kanto, na may mabigat at mababang ugong na nagpayanig sa aspalto. Lumabas ang isang malaking truck na may bukas na gilid. Sa likod nito, dahan-dahang gumagalaw sa mga lubak, ay isang luma at maalikabok na van. Tiningnan ni Tita Lorna kung paano papalapit ang mga sasakyan sa bahay ng kanyang kapatid. Ginawa na niya ang kanyang hakbang. Inalis niya kay Aling Carmen ang kanyang lihim na kapangyarihan. At ngayon, binibigyan niya ng daan ang mga dumating para kunin ang lahat ng iba pa. Ang ugong ng mga makina ay pumunit sa katahimikan ng kalye. Biglang huminto ang truck, kaya't ang alikabok mula sa ilalim ng mga gulong ay tumaas na parang isang kulay abong ulap, dumadapo sa bagong pinturang bakal na bakod. Huminto ang van sa likod nito. Hinaharangan ang labasan mula sa mga tarangkahan. Nagsilabasan ang mga tao mula sa mga sasakyan. 6 na malalakas at sanay na mga lalaki na nakasuot ng kupas na asul at kulay abong overalls. Hindi ito mga ordinaryong trabahador. Ito ay mga taong ilang dekada nang nagtatrabaho kasama ang aking lolo. Mga taong nagtayo ng lugar na ito noong si Aling Carmen ay nangangarap pa lang ng estado. Ako ang huling lumabas sa truck. Hawak ko ang karton na folder ng mga dokumento. Nanlalambot ang aking mga binti. Ngunit pinilit kong humakbang. Pagkatapos, isa pa, naramdaman ko ang mga tingin. Nagsimula nang magtipon ang mga kapitbahay sa kanilang mga bakod. Maaga silang dumating. Naakit ng mga tunog ng iskandalo at ingay ng mga makina. Mga babaeng nakasuot ng magagandang damit. Mga lalaking lumabas para manigarilyo. Lahat sila ay natigilan. Na parang mga manonood sa isang teatro kapag biglang bumukas ang kurtina sa maling eksena. Nakatayo si Aling Carmen sa beranda ng kanyang mahalaga at hindi nabayarang dirty kitchen. Ang kanyang seda na damit ay iwinawagayway ng hangin. Ang kanyang buhok ay nagulo. Tiningnan niya ang mga trabahador, ang truck, ako.
Mula sa van, dahan-dahan, nakasandal sa isang tungkod, lumabas si Lolo Mateo. Lumapit siya sa gate, itinulak ang naninigas na si Tita Lorna, at itinulak ang bakal na tarangkahan. Carmen, ang kanyang boses, na pinalakas ng alingawgaw ng kalye, ay tumama sa mga tainga, kaya't nagulat ang mga kapitbahay. Walang kahinaan ng isang matanda dito. Ito ang boses ng isang maestro de obra sa isang malaki at maingay na construction site. Lumabas ka dito. Namutla si Aling Carmen. Umatras siya papunta sa pinto ng bahay. Ngunit biglang lumabas si Paulo mula sa kanto. Nakasuot siya ng kanyang puting polo. Hawak niya ang isang supot ng yelo para sa mga inumin. Huminto siya. Inililipat ang kanyang naguguluhang tingin mula kay Lolo papunta sa mga trabahador, at pagkatapos ay sa akin. Lolo! Angela! Anong ginagawa niyo? Bulong niya. Ibinabagsak ang supot sa lupa. Ang yelo ay nagkalat sa Italian tiles na may tuyong tunog. Hindi man lang tiningnan ni Lolo Mateo si Paulo. Hinampas niya ng tungkod ang pinakamababang baitang ng beranda. Ibinenta mo ang ginto ng aking asawa, Carmen. Umalingaw-ngaw ang boses ni Lolo. Tumatama sa mga pader na ladrilyo. Napasinghap ang mga kapitbahay. May kumuha ng telepono. Ninakaw mo ang alaala ng aking pamilya para bayaran ang mga kahoy at bakal na ito. Dahil hindi na sa akin ang ginto, nandito ako para kunin ang sa akin. Kinukuha ko ang aking pagod na inilaan ko sa bahay na ito. 40 taon na ang nakalipas. At kinukuha ko ang mga materyales na hindi mo binayaran. Hinawakan ni Aling Carmen ang kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nagpabalik-balik. Nababaliw na ba kayo? Sigaw niya. Nawawalan na ng boses. Paolo, tumawag ka ng pulis. Ninanakawan nila tayo. Pribadong ari-arian to. Bahay ko to. Lumingon si Lolo Mateo sa kanyang grupo. Magsimula na tayo. Maikli niyang sinabi. At nagsimula sila. Hindi ito paninira. Ito ay isang propesyonal, walang awa, at metodikal na pagbabaklas. Umugong ang circular saw, kumalansing ang mabibigat na wrench. Lumapit ang 2 trabahador sa mga tarangkahan at sinimulang tanggalin ang mga tornilyo mula sa mga bisagra. 3 pa ang umakyat sa beranda na may mga drill at bareta. Hindi! Hindi! Huwag niyong hawakan! Lumapit si Aling Carmen sa isang trabahador na tinatanggal ang rehas ng kanyang European na beranda. Kumapit siya gamit ang kanyang mga daliring may manicure sa maruming manggas nito. Ikukulong ko kayo. Milyon-milyon ang halaga niyan. Ang trabahador, nang walang sinasabi, ay maingat ngunit malakas na inalis ang kanyang kamay. At nagpatuloy sa pagtanggal ng mahahabang tornilyo. Ang isang tabla ay bumagsak na may malakas na tunog. Nagpabalik-balik si Paulo sa bakuran. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at kahihiyan. Angela, pigilan mo sila! Sigaw niya. Sinusubukang talunin ang ingay ng lagari. Pinapahiya mo kami sa buong barangay. Tingnan mo, lahat ng kapitbahay ay nakatingin. Nakatayo ako sa perpektong damuhan ni Aling Carmen. Nararamdaman ang paglubog ng basang lupa sa ilalim ng aking mga sapatos. Tiningnan ko sa mata ang lalaking dating nangakong poprotektahan ako. Binabawi ko ang sa akin, Paolo. Sagot ko. Binibigkas ang bawat salita. Ang aking boses ay kalmado at malamig. Takot ka sa kahihiyan? Heto na, ang tunay na kahihiyan ay ang magnakaw sa sarili mong asawa para lang makabili ng respeto ng mga kapitbahay. Ang nanay mo. Natigilan siya. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang matagal ko nang hinihintay. Sa wakas, naintindihan niya. Naintindihan niya na hindi na ako isang maginhawang asawa, na hindi na ako mananahimik. Tiningnan niya ang aking mukha, ang matigas na linya ng aking mga labi, ang folder sa aking mga kamay. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Umatras siya, pagkatapos ay isa pa. At tumabi na lang. Pinapanood kung paano binabaklas ang bahay ng kanyang ina. Lumapit ang foreman mula sa Lestrade. Ang kumpanyang nagsupply ng mga tabla. Inabot ko sa kanya ang mga dokumento. Heto ang guarantee letter. Sabi ko ng malakas para marinig ng lahat. Hindi pa nababayaran. Nag-expire ang deadline kaninang umaga.
Ibabalik namin ang hindi nabayarang produkto sa bodega. Tumango ang foreman, kinuha ang mga papel, at kumaway sa kanyang mga tauhan. Doble ang bilis ng trabaho. Tinanggal nila ang mabibigat at mamahaling mga tabla at maingat na inayos sa truck. Hindi sila naninira. Binubura lang nila si Aling Carmen sa mundo. Ang isang mabigat na bakal, na tarangkahan, ay bumagsak sa aspalto na may kalansing. Pagkatapos, ang bakuran, na pinagsikapan ni Aling Carmen na gawing isang saradong kuta ng kanyang karangyaan, ay ngayon ay bukas na bukas. Lahat ng kapitbahay, lahat ng mga taong gusto niyang pagmayabangan, ay nakatayo sa kanilang mga bakod at tahimik na pinapanood kung paano ang kanyang peking palasyo ay nagiging isang tumpok ng basura. Sa malayo, umugong ang mga sirena. Mabilis na dumating ang pulis. 2 patrol car na may mga ilaw ang huminto sa may mga sira-sirang tarangkahan. 3 pulis ang lumabas. Hawak ang kanilang mga baril. Anong nangyayari dito? Sigaw ng isang tenyente. Dumadaan sa gitna ng mga usisero. Sino ang tumawag? May ulat ng pag-atake. Si Aling Carmen, na kanina pa tumatakbo sa bakuran na parang isang sugatang ibon, ay lumapit sa mga pulis. Ninanakawan nila ako. Humagulgol siya. Ipinapahid sa kanyang mukha ang kumalat na maskara. Bahay ko to. Beranda ko to. Arestuhin niyo sila. Yung matandang yan, at yung baliw, na manugang na yan. Kalmado akong lumapit sa tenyente. Hindi ko itinago ang aking mga kamay. Inabot ko sa kanya ang bukas na folder. Magandang araw. Walang pagnanakaw na nangyayari. Mayroong legal na pagbabalik ng hindi nabayarang ari-arian sa supplier. Nagsalita ako sa boses ng isang taong araw-araw na nag-aayos ng ganitong mga problema sa bodega. Heto ang kontrata, heto ang guarantee letter, heto ang papeles ng pag-expire ng deadline. Ang mga materyales ay hindi pag-aari ni Ganeng. Aling Carmen, kinukuha namin ang ari-arian ng kumpanyang Lestrade. Kumunot ang noo ng pulis, kinuha ang mga dokumento, at sinimulang pag-aralan. Huminto ang ingay ng lagari. Huminto ang mga trabahador. Pinupunasan ang pawis. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani, kung saan maririnig lamang ang mabigat na paghinga ni Aling Carmen. Tiningnan ng tenyente ang huling pahina. Tiningnan ang sirasirang beranda. Pagkatapos ay si Aling Carmen. Ginang! Sabi niya ng tuyo. Ayon sa mga dokumento, hindi sa inyo ang mga materyales na ito. Hindi pa nababayaran. May karapatan ang mga tao na kunin ang kanilang produkto. Ito ay isang usaping sibil. Hindi nakikialam ang pulis sa ganitong mga kaso. Kung hindi kayo sang-ayon, pumunta kayo sa korte. Ibinalik niya sa akin ang folder. Para kay Aling Carmen, ito na ang katapusan. Ang korte, na dati niyang ginagamit para takutin ang iba, ay tumangging ipagtanggol siya. Ang kanyang kasinungalingan ay nabunyag, na dokumento, at ipinakita sa lahat. Ang pulis, na tinawag niya para iligtas ang kanyang estado, ay naging saksi sa kanyang ganap at absolutong pagbagsak. Dahan-dahan siyang umupo sa lupa, sa putik ng kanyang perpekto at mamahaling damuhan. Ang kanyang seda na damit ay nadumihan sa basang lupa. Nakaupo siya sa gitna ng mga guho ng kanyang beranda. Hawak ang kanyang ulo, at tahimik at kaawa-awang umiiyak. At ako, nakatayo ako sa gitna ng bakuran na ito. Nilalanghap ang amoy ng sariwang pinaglagarian ng kahoy. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman ko kung gaano kadali ang paghinga ko. Napuno ng hangin ang aking mga baga, hindi na ako nasasakal. Bumagsak ang istruktura, at sa ilalim ng mga guho nito, ay naiwan ng Angela, na pumayag na tapakan. Ang mga sumunod na araw, ay naging isang walang katapusang, at nakakapagod, na pag-ikot ng mga papel, mga pahayag, at mga kulob na opisina, upang maiwasan ang isang tunay na sentensya sa bilangguan, para sa panloloko at pagnanakaw ng ari-arian ng iba. Napilitan si Aling Carmen na gumawa ng mga matinding hakbang. Ang kolektor na iyon, nang malaman ang tungkol sa kriminal na pinagmulan ng ginto at ang banta ng interbensyon ng pulisya,
ay pumayag na ibalik ang mga alahas kay Mang Cesar. Ngunit humingi ng malaking danyos, walang pera ang aking biyanan, kaya mula sa kanyang bahay, mula sa pekeng palasyong ito, nagsimulang ilabas ang mga gamit, mamahaling mga telebisyon, mga leather na upuan, mga designer na ilaw, na binili niya ng pautang para magmayabang sa mga kapitbahay. Lahat ng ito ay naibenta sa murang halaga sa mga segunda manong tindahan. Ang perang kinita ay halos hindi sapat para matubos ang aking kahon at bayaran ang bahagi ng kanyang malalaking utang. Nagkulong si Aling Carmen sa kanyang walang laman at sira-sirang bahay at hindi na lumalabas. Ang kanyang estado ay nawala kasama ng Italian tiles. Si Paulo, hindi na bumalik si Paulo sa aming kwarto. Nang gabing iyon, inayos ko ang kanyang mga gamit sa 3 malalaking supot at inilagay sa pasilyo. Ngayon, nakatira siya sa isang maliit na kwarto sa bahay ng nanay ko. Nasa ilalim siya ng mahigpit na pagsubok. Tulad ng isang nagkasalang teenager na wala ng tiwala, ang kanyang walang katapusang paghahanap sa sarili ay natapos sa isang araw. Ngayon, nagtatrabaho siya sa aming bodega sa San Jose Construction Supply, isang ordinaryong kargador. Araw-araw, nakikita ko siya, nakasuot ng isang magaspang na kulay abong overalls, yumuyuko sa ilalim ng bigat, pasan-pasan ang mga sako ng semento na may bigat na 50 kilo. Hindi na siya amoy mamahaling pabango, amoy siya ng matapang na alikabok, pawis, at mabigat na paggawa. Minsan, nagkakatinginan kami sa bodega. Tinitingnan niya ako na may halong pagsisisi at kalungkutan, ngunit tumatalikod lang ako at nagpapatuloy sa aking mga gawain. Hindi ko pa napagpasyahan kung mapapatawad ko siya ng tuluyan. Lumipas ang 10 buwan. Isang mainit na gabi ng Mayo. Nakaupo ako sa isang kahoy na bangko sa aking hardin. Ang hangin ay napakakapal at matamis dahil sa amoy ng namumulaklak na lilac na parang pwede mo itong inumin. Ipinikit ko ang aking mga mata. Itinapat ang aking mukha sa huling malambot na sinag ng papalubog na araw. Itinaas ko ang aking mga kamay at hinawakan ng dulo ng aking mga daliri ang aking mga tainga. Dito, malumanay na nagniningning ang mga garnet. Ang aking ginto, ang ginto ni Lola. Alam mo, ngayon, parang mas mabigat sila kaysa dati. Ang bigat na ito ay hindi na nagpapainit sa akin ng bulag na pag-asa. Ngayon, ito ay ang bigat ng kaalaman. Kaalaman tungkol sa kung anong halaga ang kinailangan kong bayaran para mapanatili ang mga ito. Nawala ang aking kawalang malay. Nawala ang ilusyon ng isang perpektong pamilya. Ngunit sa halip, natagpuan ko ang aking sarili. Sa trabaho, nagbago ang lahat. Na-promote ako. Ngayon, ako ang manager ng buong sales floor. Ang mga seryosong foreman at contractor ay hindi na ako tinatapik sa balikat. Na parang isang utusan, binibigkas nila ang aking pangalan na may tahimik at tapat na paggalang. Alam nila, hindi ipamimigay ni Angela ang sa kanya at hindi kukunin ang hindi sa kanya. Umugong ang gate. Sa daanan, nakasandal sa kanyang tungkod, naglalakad si Lolo. Si Lolo Mateo. Ngumiti ako, tumayo, at pumunta sa kusina para ilabas sa beranda ang mainit na takure at mga tasa. Magkatabi kaming nakaupo, umiinom ng mainit na tsaa na may thyme. Hawak ni Lolo ang platito gamit ang kanyang malalaki at magaspang na mga kamay kung saan ang malalalim na kulubot ay permanenteng nabahira ng alikabok ng construction. Mga kamay ng isang taong buong buhay na lumikha. Hindi nanira. Lumingon siya. Pinikit ang kanyang mga mata. Tiningnan ang mabibigat na hikaw sa aking mga tainga. Kung paano sinasalo ng mga maitim na bato ang liwanag ng papalubog na araw. At dahan-dahan, na may kasiyahan, tumango. Bagay sa'yo, Angela. Sabi niya sa kanyang mababa at kalmadong boses. Matibay. Ngumiti ako at ipinatong ang aking kamay sa kanyang magaspang na palad. Hindi naman talaga tungkol sa isang piraso ng dilaw na metal. At hindi tungkol sa kung magkano ito sa sanglaan. Tungkol ito sa katotohanan na sa huli, pagkatapos ng lahat ng mga bagyo at pagkakanulo, nanatiling matatag ang pundasyon. Ang aking sariling pundasyon.
Tiningnan ko ang aking bahay, ang mga luma at matibay na pader, ang malinis na bakuran. Ito ay isang lugar kung saan bawat pako ay binayaran ng tapat na paggawa. Isang lugar kung saan walang mga pekeng European na beranda at hindi na bayarang mga bill. Isang lugar kung saan bawat taong nakaupo sa aking mesa ay totoo. Huminga ako ng malalim, amoy lilak, lumalamig na lupa, at kapayapaan. Ang aking kapayapaan. At ngayon, walang sinuman ang makakaagaw nito sa akin. Minamahal na mga tagapakinig. Dito nagtatapos ang hindi madaling kwentong ito. Salamat sa pagsama sa aming bida sa mga sandaling ito. Alam nyo, kapag nagbabasa ako ng ganitong mga kwento, gusto ko laging talakayin ito sa inyo. Sa tingin nyo, tama ba ang ginawa ni Angela? Dapat ba siyang gumawa ng ganoong publiko at malupit na pagwasak sa kanyang biyenan? O mas mabuti pa rin ang isang masamang kapayapaan kaysa sa isang mabuting away? At ano ang dapat gawin kay Paulo? Karapat-dapat ba ang isang lalaki na nagpakita ng ganoong kahinaan sa isang pangalawang pagkakataon kahit na may sako ng semento sa kanyang likod? O ang nagtaksil minsan ay magtataksil muli? At dapat na siyang palayasin ni Angela ng tuluyan? Pakiusap, isulat ang inyong opinyon sa mga komento. Gusto kong malaman kung ano ang gagawin niyo sa kanyang sitwasyon. Kung mayroon kayong mga tanong tungkol sa kwento o gusto niyong marinig ang karugtong kung paano nagpatuloy ang buhay ng mga tauhan, ipaalam niyo rin. Pakiusap, suportahan ang aming trabaho, i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para hindi niyo makaligtaan ang mga bago, tapat, at makatotohanang mga kwento. Naway mapabuti kayong lahat. Sa dulo ng video na ito, sa gitna ng screen, ay may lalabas na isang bintana. Pakiusap, i-click ang bintanang iyon. Doon, makikita nyo ang iba pa naming pinaka-interesanteng mga kwento.